Daylan, the Healer. 1129-35. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Maniwala ka man o hindi, ikaw ang bahala, Senior Bat-Ian, at ang Pavilion Master ng Dark Demon Pavilion mo. Anyway, yun lang, the rest, ikaw na ang mag-isip. Paalam. Marahan nang umiti si Daylan, tumayo at direktang umalis sa silid na iyon. Ang pagbubukas ng araw ng Falling God Valley ay malapit na, ngunit ang Orthodox Puritanism ay hindi kailanman nagbalik ng anumang balita sa kanya, kaya natural, kailangan niyang magplano ng maaga. Palace Master Ember, teka. Nakita ni Bat-Ian na gustong umalis ni Daylan, at subconsciously gustong abutin siya para pigilan siya, ngunit sa sumunod na segundo ay nakita niyang bahagyang nanliit ang kanyang mga mata at nanginginig ang kanyang mga mata, dahil nalaman niyang sa sandaling iyon, hindi niya maiangat ang sarili. Nagsalita siya para hadlangan ang pag-iisip ni Daylan na umalis. Nakakakilabot na aura. Siya. Namangha si Bat-Ian sa background ng pag-alis ni Daylan, nag-isip sandali, pagkatapos ay umiling-iling na may pilit ng ngiti, isang malademonyong liwanag ang kumislap sa kanyang kamay, at ang itim na roba ay direktang nakakulong sa kanya, at pagkatapos ay tinukoy niya ang direksyon at lumakad palayo sa lugar. Ang mga bagay na binanggit ngayon ni Daylan, ito man ang una o ang huli, ay medyo nakakamangha. Hindi siya maaaring maging master ng mag-isa, kaya kailangan niyang bumalik kaagad sa larangan ng self-cultivation, at magagawa nila ito sa headquarters ng Dark Magic Pavilion. Pagkaraan ng isang araw, pinangunahan ni Daylan ang maraming tao sa kailaliman ng sikat na bundok Wangwo sa Northland. Mayroong dalawang bundok sa Northland, Wangwo at Kunlun, na parehong walang kapantay na kahusayan, Marilag at Marilag, na kilala bilang ang una sa mundo. At dahil sa sinaunang mito ng Foolish Old Man Moves the Mountain, ang maharlikang bahay na ito ay may walang kapantay na misteryo. Ang bundok ay hindi mas malaki kaysa dito, at ang Shimogo ay nasa itaas nito. Sa oras na ito, kahit na nasanay na sina Daylan, Lester at iba pa na makita ang Henggu Mountains na tumataas ng 10,000 metro sa Cultivation World, hindi nila maiwasang mabalisa nang makita nila itong Wangwo Mountain. Itong bundok, pinaghihinalaan ni Lester ang lupain sa ilalim ng kanyang mga paa, na may nalilitong ekspresyon, palaging nararamdaman na ang bundok na ito ay hindi tulad ng isang ordinaryong bundok, ngunit mas parang nagtatago ito ng ilang kamangha-manghang mga lihim. Hanapin muna natin ang pasukan sa Secret Realm. Nagulat din si Daylan sa matayog na wangusyan, at pagkatapos ay mahinahong sinabi. Ayon sa impormasyong ipinasa sa kanya sa Flying Leopard, ang pasukan sa lihim na kaharian ng higanteng espiritu ay nakatago sa kailaliman nitong Wangwo Mountain. At ang layunin ng kanilang paglalakbay ay malinaw na pumasok sa lihim na kaharian ng mga higanteng espiritu at pumunta sa treasure land ng Valley of the Fallen. Sino? Lumabas ka! Biglang nagbago ang mga mata ni Lester, at sumigaw siya sa dulo ng bangin sa hindi kalayuan. Whoosh! 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 Pagkatapos, sa likod niya, ang bawat Warsoul Palaces, hindi, dapat sabihin na ang mga piling disipulo ng Ming Divine Palace ay agad na naging malamig at aura, at ang malamig na pagpatay na hangarin ay sumabog na parang bukal at nakalok sa dulo ng bangin. Huwag mong intindihin ang lahat. Ang maliit na matanda ay isang gwardya lamang ng bundok. Sumunod, isang matanda at pumangit na maliit na matandang lalaki, na may kalbo ang ulo, 2 o 3 kulay abo na buhok na lumilipad pailes, isang mata ay bulag, at ang isa pang mata ay natatakpan ng maputlang labo, napakalalim. Hindi maiwasang matigilan ang mga tao kapag nakita nila ito. Sino ang matandang Ginoo? Nakaramdam ng kakaibang hininga si Daylan sa matanda, bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata, at nagtanong. Ang maliit na matanda ang tagapag-alaga ng bundok na ito, na nagpapatawa sa iyo. Nandito ka, gusto mo bang pumunta sa lihim na kaharian ng mga higanteng espiritu? Napangiti ang matanda na parang walang alon. Tagapangalaga. Bahagyang nagulat si Daylan, tumango at sinabing, not bad. Ihahatid na kita dyan. Prangka rin ang matanda.
Pagkatapos magsalita, tumalikod na siya at pinona ang daan. Nang makita ang eksenang ito, parehong nagulat si Dylan at si Lester na iyon. Follow up. Saglit na nag-alinlangan si Dylan, ngunit sumunod. Sumunod din sina Lester at iba pa matapos marinig ang mga salita. Ilang saglit na naglakad. Makalipas ang halos kalahating oras, sumando si Lester kay Dylan, kumunot ang noo, at sinabing may naguguluhang ekspresyon, Palace Master, medyo kakaiba ang pakiramdam ng taong ito sa akin. Hindi siya tao. Ngunit umiling si Dylan nang marinig niya ang mga salita at sinabi iyon. Biglang huminto ang matandang naglalakad sa unahan, ang kulay abo at maulap na mga mata ay tumalikod, bumagsak kay Dylan at tumingin ng malalim saglit, ngunit pagkatapos ay tumawa siya ng kinakabahan ng walang dahilan. Patuloy na manguna sa unahan. Ang matandang ito. Nakatitig si Dylan sa background ng matanda, kumikislap ang mga mata, hindi alam kung ano ang iniisip. At kahit na si Lester ay umiiral sa ikalimang layer ng totoong mundo, sa oras na ito, tinitingnan ang background ng matanda, mayroon siyang hindi maipaliwanag na ilusyon na ang kanyang likod ay malamig at ang kanyang buhok ay nakatayo ng tuwid, na medyo nagulat sa kanya, ngunit dinadala pa rin niya ito. Bumaba, hindi natuloy ang pagsasalita. So and so? Speechless lahat. Hindi nagtagal, dinala si Dylan at ang iba pa sa isang khaki soil na nakatago sa kalaliman ng Wangwo Mountain. Sa dalisdis ng lupa na iyon, may ilang abnormal na puting ambon na lumulutang sa paligid. Kung ang cultivation base ay hindi mahina, halos lahat ay makakahanap na ang mga hibla ng espiritual na enerhiya ay magkakaugnay tulad ng isang salamin. Ayan na. Huminto ang matanda sa harap ng dirty tricks at nakangiting sabi, sabay turo sa aura mirror sa langit. Palace Master. Tumingin si Lester kay Dylan. Hindi nagsalita si Dylan, ngunit tahimik na naramdaman ang espiritual na enerhiya sa kalangitan. Maya-maya, tumango siya ng bahagya at sinabing, oo, dapat ganito. Array mage pa rin ba siya? Sa pagkakataong ito, biglang ngumiti ang matanda, saka umiling, at humihingi ng tawad, tingnan mo ang aking bibig, pasensya na. Dahil dinala na ang lugar, pagkatapos ay aalis na ako. Hindi, sandali. Kunin mo ang bagay na ito, may humiling sa akin na ibigay ito sa iyo. Isang balto ng lavender wooden booklet ang lumitaw sa kamay ng matanda at iniabot ito kay Dylan. Ito ba? Kinuha ni Dylan ang booklet at sinuri ito ng mabuti, at nakitang walang problema, kaya dahan-dahan niyang binuksan ang booklet. Tapos, nang makita niya ang laman ng sasakyan, bahagyang kumislap ang mga mata niya. Kaya nga, aalis muna ang maliit na matanda. Sa pagkakataong ito, ngumiti ang matanda at naghanda ng tumalikod at umalis. Teka! Pero sa sumunod na segundo, inabot ni Dylan at pinigilan siya. May iba pa ba, munting kaibigan? Hindi lumingon ang matanda, huminto lang ito at bahagyang ngumiti. Senior, may Nirvana blood pond ba talaga sa Valley of the Fallen God? Kinagat ni Dylan ang kanyang mga labi at dahan-daang sinabi. How? Natigilan si Lester saglit, pagkatapos ay hindi niya maiwasang tumingin kay Dylan na may kainahinala. Halatang medyo hindi niya naintindihan, bakit ganoon ang tanong ni Dylan sa matanda. Sa halip, kinilig ang matanda nang marinig ang mga salita, lumingon, tumingin kay Dylan ng mahinahon saglit, pagkatapos ay umiling at ngumiti, anyway, kung gusto mong pumunta, hindi ka dapat mabaigo sa lugar na iyon. Ibig sabihin, para makita kung taglay mo ang lakas na iyon. Pagkatapos noon, diretsyong naglaho sa langit ang matanda, na para bang tuluyang sumangga, na parang hindi na nagpakita. Ano? Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Lester na paliitin ang kanyang mga mata, biglang nagbago ang kanyang mukha, dahil, sa kanyang paglilinang, hindi niya malaman kung paano nawala ang kabilang partido. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang ibig sabihin? Kung gustong barilin sila ng kabilang partido, di ba? Saglit, si Lester ay may malaking tao sa kanyang noo, at gulat na tinanong si Dylan, Lord Palace Master, sino siya? Hindi ko rin alam. Nanghuhula lang ako, pero ngayon parang halos hindi na mapaghihiwalay.
Bulong ni Daylan, na may mapangasar ng ngiti sa kanyang mukha, akala ko sapat na ang problema para magkaroon ng isang tunay na monarko. Hindi ko inaasahan na ngayon. Sinabi niya ito sa kanyang puso at hindi sinabi ng diretso, dahil natatakot siya na kung sasabihin niya ito, maging ang mga taong may cultivation tulad ni Lester ay magugulat at mawawala ng katinoan. Ito ay hindi kailangan. Tara na, sige na at pag-usapan natin ito. Pagkatapos ay nakita niya si Daylan na umiling-iling, lumutang ang kanyang katawan, at pumasok siya sa salaman, sa kalangitan. Nang makita ang eksenang ito, bagamat may matinding pagdududa pa rin si Lester sa kanyang puso, idiniin pa rin niya ito at dinala ang mga tao sa mahiwagang kaharian ng mga higanteng espirito kasama si Daylan. Saglit na na-distort ang espasyo, at sa labas ng pasukan, muling lumitaw ang figure ng matanda, ngunit sa pagkakataong ito, tila nawawala talaga ang kalahati ng kanyang katawan, at tanging ang itaas na katawan na lang ang naiwan na parang kaluluwa. Ang matanda ay tumingin sa pasukan sa lihim na kaharian at huminahon ng mahabang panahon, pagkatapos ay biglang ngumiti at bumulong, kagiliw-giliw na bata, ngunit hindi ganoon kadaling gusto ang Nirvana Blood Pond, kahit na ako yun noon, hindi ko pa rin ba nakuha ito? Hoy, matanda na ako. Matanda na. Nawala ang ungol sa hangin. Kung may makarinig man, magugulat sila. Sa kasamaang palad, si Daylan at ang iba pa ay nakapasok na sa lihim na kaharian. Hindi ko nababanggitin dito. Ang Mysterious Realm of Giant Spirits, na sinasabing isang mysterious realm, ay talagang isang lumulutang na isla na hinati ng Wind Thunder sect na may makapangyarihang mga kayamanan. Ang Giant Spirit Mysterious Realm Island ay hindi masyadong malaki, at ito ay kalahati lamang ng laki ng probinsya ng Northland, ngunit ang aura sa hangin dito ay lampas sa imahinasyon. Kahit na ito ay hindi maihahambing sa mundo ng paglilinang, ito ay talagang, sa katunayan, masyadong siksik kumpara sa pag-aabot. At ang pinaka-intuitive na paghahambing ng agwat na ito ay kung ang isang ordinaryong tao ay nakatira sa lihim na kaharian na ito, normal na mabuhay hanggang 120. Karaniwang 70 o 80 taong gulang ang limitasyon. Matapos makapasok si Daylan at ang iba pa sa lihim na kaharian ng mga higanteng espirito mula sa pasukan na iyon, sa kanilang lakas at saklaw ng kamalayan, halos kaagad nilang naramdaman na mayroong isang maliit na square market na itinayo sa ilalim ng tuktok ng bundok sa hindi kalayuan. Hinawakan ni Daylan ang scroll na ibinigay sa kanya ng matanda sa kanyang kamay, kumislap ang kanyang mga mata, at diretso siyang naglakad patungo sa maliit na palengke. Go! Go at tingnan mo. Oo. Pumasok sa maliit na square market na iyon, medyo marami ang mga monghe, ngunit ang cultivation base ay halatang medyo hindi pantay at sa pangkalahatan ay mahina. Kahit na si Daylan ay dumating sa maliit na palengke na ito sa unang pagkakataon, tila pamilyar na pamilyar siya. Inakay niya si Lester at ang iba pa na lumiko sa kaliwa at kanan, at huminto sa harap ng isang tila ordinaryong grocery store. May kahoy na karatula na nakasabit sa harap ng grocery store, na may nakasulat na 3 malalaking karakter ng Hyukshuan. Ganito dapat diba? Sinulyapan ni Daylan ang scroll sa kanyang kamay at dahan-daang pumasok. Pumasok kami ni Hufein. Yung iba naghihintay sa labas. Pagpasok sa grocery store, nakita ni Daylan na nakaharap sa kanya, iyon ay, sa direksyon sa tapat ng pinto, may isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na naka-gray na roba na nakaupo sa likod ng counter. Pumasok ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at si Daylan, at agad na tumayo na may ngiti sa kanilang mga mukha at binati sila. Ano ang kailangan ng dalawang nakatatanda? Hindi ako maglakas loob na sabihin na nasa kanila ang lahat, ngunit hanggat mahanap ito ng Shanfang City, tiyak na matutugunan nito ang mga pangangailangan ng mga bisita. Hindi ako nandito para bumili. Gayunpaman, umiling si Daylan, pinitik ang kanyang palad, at lumitaw sa kanyang kamay ang lavender light wooden book. Dapat alam mo ang bagay na ito, tama ba? Tanong ni Daylan. Nang makita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kahoy na libro, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. 1,130 Zing Puritan Yuan. Dare to ask kung saan nanggaling ang mga seniors.
Itinuon ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang mga mata sa kahoy na libro, kumislap ang kanyang mga mata, at magalang siyang nagtanong. Earth. Mahinang sabi ni Daylan. Nasaan ang apelyido ni Lord? Nagpatuloy si Daylan. Nakita ni Junior si Senior Daylan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay agad na yumuko ng malalim kay Daylan, pagkatapos ay lumingon sa kanyang gilid at binitawan ang pinto sa likod at sinabi ng guro kanina na si Senior Ember, dapat nandito ka na sa loob ng ilang araw, utusan mo akong maghintay dito. Dalawang senior, mangyaring sumama sa akin. Pagkasabi niyon ay tumalikod na siya at naglakad patungo sa likurang pinto sa likuran niya. Tumango si Daylan at sumunod ng walang salita. Maya-maya, itinulak niya ang pinto, at sa loob ng pinto sa likod ay may madilim na daanan na kumalat sa lupa. Sa magkabilang gilid ng daanan, may mga sinaunang lampara na tanso na nakalagay, ang mga ilaw ay kumikislap at ang ilaw ay madilim. Pagkatapos nito, lumakad sila sa daanan para sa 12-dosenang mga hagdan, at sa wakas ay lumitaw ang isang pader sa harap nila. Dalawang nakatatanda, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Nakita ko na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay unang tumapok sa lakas ng ilang beses na may isang tiyak na pattern, at pagkatapos ay tumapak sa isang bluestone sa harap ng dingding gamit ang kanyang mga paa. Pagkatapos ng isang muffled crunch, ang pader ay dahan-daang humiwalay, at isang itim na aura screen ang lumitaw sa kanyang harapan. Dalawang senior, you are not qualified to enter this junior. Nang makita ito, pinunasan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang malamig na pawis sa kanyang noo, tumabi, at nakangiting sinabi. Well. Tumango si Daylan, hindi natatakot sa anumang bagay, at humakbang sa black aura screen na may kalmadong ekspresyon. Si Daylan ay hindi natatakot, at si Lester ay walang dahilan para matakot sa anuman. Pumasok din. Nakita ko na pagkatapos tumapak sa black aura screen, sa kabilang side, ito pala ay isang sealed square stone house. Ang bahay ay hindi malaki o maliit, at ito ay walang laman. Mayroong ilang mahahalagang wenyu futon sa lupa. Bukod doon, wala nang iba. Gayunpaman, may dalawang figurang nakaupo sa wenyu futon. Parang may naramdaman, isa sa kanila ang nagmulat ng mata, nakita si Daylan at Lester, agad siyang nagpakita ng magalang na ngiti, at sinabing, Senior Ember, nandito ka. Matagal na. Long time no see. Tumingin si Daylan sa lalaki, at nagpakita din ng isang mahinang ngiti. Ang taong iyon ay walang iba kundi isang master ng ikalawang antas ng True Realm ng True Purity Sect, isang leader ng unang klase. Ito bang kapwa Daylan at kapwa Dawist na si M? Ang matandang lalaki ay isang Puritan, Yuyan, napakagalang. Sa susunod na sandali, ang isa pang tao sa futon, na may mataas na korona sa kanyang ulo at isang asul na damit, ay tumayo at ngumiti ng dahan-dahan. Ang mga mata ni Daylan ay bumagsak kay Yuyan, ang kanyang mga mata ay bahagyang nanliit, dahil itong si Yuyan, bagaman hindi niya makita kung ano ang kanyang tunay na paglilinang, ngunit ang taong ito ay nagbigay sa kanya ng ilang mga damdamin, na hindi makakatulong sa kanya ang kanyang ekspresyon ay bahagyang nanghina. Maaari siyang makaramdam ng hindi mapalagay at mapanganib ngayon. Natatakot ako, ang 5th level genius lang ng totoong mundo ang makakapagbanta sa kanya, di ba? Sa pag-iisip nito, dumilat si Daylan at ngumiti kay Yuyan, at magalang na itinaas ang kanyang kamay, Boy Daylan, nakita ko ang kapwa Daoist na si Yuyan. Ang gayong saloobin ay hindi mabuti o masama. Ngunit bahagyang nagbago ang mukha ni Sandro nang makita niya ito, at hindi niya napigil ang bang ulong, Senior Ember, ito ang matandang vice leader ng ating Zenking sect. Siya na lang ang natitira sa lumang henerasyon, kaya siya na lang ang natitira. Ang ibig niyang sabihin dito ay malinaw na naramdaman niya na dapat magpakita ng paggalang si Daylan sa kanilang matandang bise-pinuno ng Puritanismo. Nang marinig iyon, ngumiti lang si Daylan nang hindi makikaila, bahagyang ngumiti din si Yulo, itinaas ang kanyang kamay, at nakangiting sinabi, walang problema. Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, nakita niya na ang kanyang mga mata ay bumagsak kay Lester sa likod ni Daylan. Natahimik siya sandali, at biglang nagtaas ng kamay at sinabing, hindi ko alam kung sino itong Daoist ang ito. Mingshen Mansion, tagapagtanggol na si Lester.
Casual na sinulyapan ni Lester si Yuyan at mahinang sinabi. Talagang nakita niya ang paglilinang nitong Jade Yangzi. Noong una siyang pumasok sa Realm of Realm 5, sinabi niya na hindi siya malakas o mahina. Kung binago ito sa nauna, dapat ay mas seryoso pa rin siya sa mga tao sa antas na ito. Dahil iyon ay dapat isaalang-alang na katulad ng kanyang lakas. Pero ngayon, iba na ang sitwasyon. Nakagawa siya ng isang pambihirang tagumpay sa labanan ng Netherwolf City, kaya ngayon, kumpara sa mga kakapasok lang sa totoong mundo, natural niyang nalampasan ang mga ito. Mingshen Mansion. Si Yuyan na iyon ay tumingin ng malalim kay Lester, ngunit hindi niya maiwasang mahulog kay Dylan, at sinabing, hindi ko alam, ano ang kaugnayan mo at nitong Mingshen Mansion, fellow the West M. Ako. Ngumiti si Dylan at inilagay ang daliri sa kanyang dibdib, ang Palace Master ng Mingshen Palace ay ako, Dylan. Kaya dapat ay ginagamit ko ang pagkakakilanlan ng Palace Master ng Mingshen Palace ngayon, at pagkatapos ay makipag-usap sa iyong kamahalan, tulad nito, dapat kang maging malinaw, tama. Palace Master. Saglit na natigilan si Yulo, at hindi maiwasang mapasulyap kay Lester, na walang ekspresyon, at pagkatapos ay muling bumaling ang kanyang mga mata kay Dylan. Huminga siya ng malalim, at mas naging solemn na ang kanyang ugali. Ay nagsabi, wala akong alam noon, at kung nakasakit man ako ng kaunti, mangyaring huwag sisihin si Palace Master Chen. Sa tabi, medyo naghinala din si Xing Yikang, nakatingin kay Dylan. Hindi siya tanga, natural na nakikita niya ang taong nasa likod ni Dylan, si Lester ay maaaring pretuhin ng solemna ng kanilang matandang bisay guro na si Yuyan, tiyak na siya ay isang pambihirang tao, at maaaring hindi mas mahina kaysa sa kanilang matandang bisay guro ng Orthodox Church na horror characters. Pero ngayon. Ngunit ngayon, ang gayong tao ay talagang isang tagapag-alaga lamang ng palasyo ng Mingshen, at si Dylan at Ember Sr. ang talagang may-ari ng palasyo. Hindi kaya ang lakas ng mga nauna kay Dylan at Ember ay higit na makapangyarihan at nakakatakot kaysa sa nalaman niya at ipinakita niya noon. Sa pag-iisip nito, may malamig na pawis sa kanyang mahabang noo, at pagkatapos, wala man lang siyang lakas ng loob na sumingit. Natural na wala iyon. Si Kuya Yuyan ay magalang. Ngumiti si Dylan at gumawa ng opisyal na tono, at pagkatapos ay diretso sa punto, mahina niyang tinanong ko si Xing Yikang na ihatid ang bagay noon, hindi ko alam kung gaano ito kamahal. Paano mo iniisip ang tungkol sa pagtuturo? Nang marinig ito, hindi nagbago ang mukha ni Yuyan, ngunit nagsalita siya tungkol sa iba pang mga bagay. Sa loob ng 3 araw, ang Valley of the Fallen God ay magiging araw ng pagbubukas minsan sa 100 taon. Sa nakalipas na 200 taon, 2 pagkakataon, parang napakarami, ngunit kahit na ang aking mga ninuno ng 2 relihiyon at 3 sekta, ay pumasok sa kaharian ng palasyo ng 5 tuktok, alam mo pa rin ba ang tungkol sa palasyo ng M? Ang rurok ng 5th layered realm sa totoong mundo. Ano pa? Sabay na nagbago ang mga ekspresyon ni Dylan at Lester. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, muling sinabi ni Dylan, ano ang mayroon sa Valley of the Fallen God? Battlefield. Desolate beast. Sinabi ni Yulo sa isang salita. Larangan ng digmaan, mabangis na hayop. Namilog ang mga mata ni Dylan, naghihintay na sumunod ang kabilang panig. After our 2 previous investigations, we have basically figured out the general situation of the Valley of the Fallen God. Ang Valley of the Fallen God ay talagang nahahati lang sa 2 lugar, isa, ang Outer Valley, isang straight avenue, pero ang avenue na ito ay dahil ang orihinal ang unang labanan ang naging sanhi ng pagbagsak ng espasyo, kaya ngayon ay puno na rin ito ng panganib ng mga bitek sa kalawakan. Mga bitek sa kalawakan. Nanatiling pareho ang ekspresyon ni Lester. Hindi masama. Sumulyap si Yuyan kay Lester at sinabing dahan-dahan, ang kapangyarihan ng mga bitek sa kalawakan na mapunit ay lubhang nakakatakot. Maliban kung mayroon kang lakas ng tunay na antas ng monarch, masisiguro mong wala kang masasaktan. Kung hindi, hanggat nahuli ka ng mga bitek sa kalawakan kung maabyutin mo ito, kahit na hindi ka mamatay sa totoong mundo, malubha kang masasaktan. Ano pa?
Ngunit pinutol ni Daylan ang kanyang mga salita at mahinahong sinabi, ang mga bitek lamang sa kalawakan ay dapat na higit pa sa banta sa tuktok ng ikalimang layer ng totoong mundo, tama ba? Talaga. Tumango si Yuya na may matipid na ngiti, at idinagdag, ngunit sa dulo ng avenue, ang tanging lugar kung saan ang panlabas na lambak ay pumapasok sa panloob na lambak, mayroong isang mapanglo na hayop na may hindi pa nabuong katalinuhan, ang sinaunang Polaka na lumalamon sa buwan. Nakastop doon, at nagtayo ng isang lumang pugad doon. Anyway, kung gusto mong pumasok sa sinaunang Munad Adval na lambak, ito ay ganap na hindi maiiwasang pumasok sa sinaunang lambak sa loob. Ang sinaunang Polaka na lumalamon sa buwan. Kuya Yuyan, niloloko mo ba ako? May isang sinaunang Polaka na lumalamon sa buwan sa Falling God Valley. Niloloko mo ba ako? Hindi nag-react si Lester nang marinig niya ang mga salita, ngunit biglang nagbago ang mukha ni Daylan, at sinabing kakaiba. Palace Master, napakalakas nitong lumalamon ng buwan na sinaunang Polaka. Curious na tanong ni Lester. Ito ay higit pa sa kamangha-manghang. Si raw ang ugali ni Daylan, at hindi niya maiwasang magreklamo, at sinabing, ang sinaunang Polaka na lumalamon sa buwan, na kilala bilang pinakamataas na mapanglo na hayop na pinakamalapit sa Holy Infant Realm. Ang bagay na ito ay mas mahusay kaysa sa nakita mo noon. Ang siyam na desolate snakes ay mabangis pa rin, kapag sila ay nasa hustong gulang na, ang lakas ng isang pang-apat na antas ay tiyak na hindi makakatakas sa demonyong hari. Ano? Natigilan si Lester nang marinig niya ang mga salita, at naging kakaiba ang kanyang ekspresyon, napakalakas. Kung gayon, sino ang makakadaan sa pasukan sa Inner Valley? Hindi ba biro ito? Sabi, ang kanyang kakaiba at nagdududang mga mata ay bumagsak kay Yuyan. Mapait na ngumiti ang huli at umiling muli, tama ang Palace Master Ember, kung ang sinaunang Polaka na ito na lumalamon sa buwan ay nasa hustong gulang, talagang nakakatakot ito, at natatakot ako na maaga nating isuko ang pag-iisip na iyon, ngunit itong sinaunang Polaka na lumalamon ng buwan ay isa pa ring isang batang mabangis na hayop, hindi isang matanda. Kabataan. Bahagyang nagulat si Daylan, natahimik saglit, at pagkatapos ay nagtanong ng may marangal na ekspresyon, noong nakaraan, ang totoong buhay na ikalimang antas na mga taluktok ay napatay lahat nito. Kung gayon, ito ay dapat na malayo mula sa pagiging adulto. Gaano kalayo? So this time is our only chance. Kung hindi dahil dito, natatakot akong hindi ako pumayag na makipagtulungan sa iyo. Bumalik din sa normal na kulay si Yuyan at mahinang sinabi. Bahagyang nagulat si Daylan, pagkatapos ay tumahimik, iniisip ang mga kalamangan at kahinaan ng mga salita ng kabilang partido sa kanyang isip. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-dahan niyang sinabi, talagang mananalo ako sa Nirvana Blood Pool. Humihingi din ako ng advice. Mabagal na sinabi ni Yuyan, hindi naghihintay sa pagkawala ng kulay ni Daylan, at muling sinabi, gayunpaman, iyon ay isang bagay na masasabi lamang pagkatapos pumasok sa Inner Valley. Bago iyon, maaari rin tayong magtulungan muli, hindi ba? Ang bilis talaga magsalita ni Kuya Yuyan. Kinagat ni Daylan ang gilid ng kanyang bibig at muling tumawa, dahil pakiramdam niya ay napakadaling makipag-usap sa ganoong tao. Hindi bababa sa hindi mapagkunwari. Oo, sino ba ang may ayaw ng tulad ng Nirvana Blood Pond? Kung may nagsabing hindi ka naniniwala, naniniwala ka ba dito? Ayoko lang natretuhin ang mga tao bilang mga tanga. Dahil iyan ay masisiraan ako ng bait. Ngumiti si Yuyan at sinabi na may matipid na ekspresyon, sinabi ni Master Ember noon, maipapangako ko sa iyo, hayaan kang mapasama sa aming katwiran. Ang pangkat ng pagtuturo ay halo-halong sa Valley of the Fallen God. Ngunit may kailangan muna akong sabihin. Nagsasalita. Kung hindi ko talaga mapupunit ang mukha ko, baka kailangan ko pang kumilos sa relihiyong Puritan. Kapag dumating ang oras na iyon, hihilingin ko kay Palace Master Ember ang iyong pangunawa. Ang mapurol na mga mata ni Yulo ay biglang napuno ng isang matalinong kulay, at bahagyang tumawa. Bahagyang nagulat si Daylan. Pagkatapos ay abutin. Naiintindihan ko. Ang bilis ng cooperation.
Bahagyang nagulat si Yulo, ngunit ngumiti din at iniunat ang kanyang kamay at nakipagkamay kay Daylan. 1131 pag-alis, mahulog sa labas ng lambak ng Diyos. Ang pakikipag-usap ni Daylan sa Zenking sect na si Yuyan ay natapos, at pagkatapos ay pinangunahan din niya si Lester at ang iba pa sa tirahan ng Zenking Pope. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay isinasagawa ng lihim, at napakakaunting mga tao ang nakakaalam nito, kahit na sa loob ng Orthodox na Puritanismo. 2 araw ang lumipas sa isang kisap mata, si Daylan Pan ay nakaupo sa isang hindi pinangalanang sinaunang talampas sa likod ng bundok ng Zenking Church. Ang nakapaligid na hangin ay napuno ng nakakasilaw na aura, at ang mga pattern ng array ay nagsalubong dito na parang mga butterflies. Print. Sa sandaling ito, bigla siyang sumigaw, at isang malaking pormasayon ang mabilis na lumitaw sa kawalan. Napuno ito ng lilang apoy, hangin at kulog, at lakas ng espada. Pinagsama-sama, ang kapangyarihan ay sobrang nakakatakot na maging ang bangin ay nanginag. Ang lugar kung saan kumalat ang mga pagbabago ay tila maaaring gumuho anumang oras. Aba! Ngunit ang gayong kamangha-manghang pagbabago ay hindi nagtagal, ngunit sa halip ay huminahon ang lahat. Lahat ng kaguluhan, lahat ng marahas na pagbabago-bago ng enerhiya, lahat ay may putok, at pinigilan ng malakas na momentum at hindi makagalaw kahit isang pulgada. Sa makatuwid, sa buong kalangitan, ang pattern, ang malakas na pagbabago-bago, at ang kapangyarihan ay natigil doon. Walang tunog ng matinding labanan, tanging ang tunog lamang ng malakas na hanging umiihip, at ang kaluskos. Boom! Sa susunod na segundo, isang nakakatakot na alon ang sumabog mula sa formation, at sa isang iglap, ang mga panginginig ng boses ay bumaril sa kalangitan, napakalakas. Ang mga layer ng malakas na pattern ng formation ay nabasag lahat sa ilalim ng nakakatakot na pagbabago-bagong ito. Lumitaw ang isang figure. Ang figurang ito ay walang iba kundi ang ninuno ng Battle Soul Palace, na may lakas na lampas sa ordinaryong kaharian ng 5 layer ng langit. Si Daylan at ang iba pa ay ang mga bagong tagapag-alaga ng Mingshen Mansion Lester. Nang makita ang eksenang ito, umiling si Daylan at walang magawang ngumiti, parang hindi pa rin gumagana, medyo mas malala pa. Kamahalan, napakalakas na ng iyong pormasayon. Kung hindi ako nakagawa ng isang pambihirang tagumpay sa nakaraang labanan, hindi pa rin alam kung kaya kung masira ang iyong pormasayon ng ganoon kadali. Lumutang si Lester sa harap ni Daylan, puno ng ekspresyon ang kanyang mukha. Bulalas. Hindi niya alam noon na si Daylan ay talagang isang array mage, ngunit nitong mga nakaraang araw, nang hilahin siya ni Daylan para magalit at pasiglahin ang kaharian ng kanyang array mage, mas malalim niyang napagtanto na ang talento ni Daylan ay may malaking kinalaman dito. Nakakakilabot. Kung ang isang ordinaryong tao ay maaaring makipagtulungan sa Array Master, magsanay ng isa, medicinal pills, at swordsmanship, sino man sa kanila ay maaaring maabot ang kanyang kasalukuyang antas sa edad ni Daylan, sa totoo lang, ito ay lubhang walang kapantay. Pero ngayon, ngunit ngayon ay hindi na kailangang sabihin ang medicine pill realm ni Daylan, nagdududa pa nga si Lester sa kanya, kung naabot na ba ni Daylan ang maalamat na king level alchemist realm. Napakaganda nito. At ang larangan ng swordsmanship, walang kamali-mali na layunin ng espada. Si Lester ay hindi ang uri ng Polaka sa ilalim ng balon na wala siyang kaalaman. Natatakot ako na kahit isang ordinaryong tunay na monarch sword cultivator ay maaaring walang bagay na walang kamali-mali na layunin ng espada, ngunit paano naman si Daylan? At ang kanyang cultivation realm. Nakikita ni Lester na ang cultivation realm ni Daylan ay hindi pa umabot sa ika-5 antas ng totoong mundo, o maging sa ika-4 na antas ng totoong mundo. Ang lahat ng iyon ay hindi alam, ngunit gayunpaman, ang iba't ibang digmaang sibil noon, ay gumawa ng masusing patunay sa kanya Lester. Kahit na isantibi ang nakakatakot na kakayahan ng mga medicinal pill at ang hindi makapagsalita na malinis na espada, ang lakas ni Daylan ay hindi pa rin mas mababa sa isang totoong buhay na ika-5 layer. Not to mention the realm of the magician that Daylan is showing now. Ang tuktok ng ika-8 langit ng human level array master.
Kung hindi, sa lakas ng kanyang Lester, hindi na niya kailangan ng kaunting pagsisikap para makalusot. Sa pag-iisip nito, lalong lumalim ang pagkamangha ni Lester kay Dylan. Dahil kilalang kilala niya ang mga tao, puro halimaw ang mga ganoong tao, natatakot ako na hindi magtatagal ay kailangan pang kumain ng abo si Lester sa likod ng mga puwitan ng mga tao, di ba? Gayunpaman, ang sinabi ni Dylan noong araw na iyon, sinabi niyang ipapangako niya sa kanya ang posisyon ng isang tunay na monarko. Ngayong naiisip ko, parang hindi biro. Hoy, nagbibiro si Hufeyin, pero medyo lang. Sa kabaligtaran, hindi pa rin nakontento si Dylan, umiling-iling, at mahinang sinabi, kung makakalagpas ako sa ikawalong antas ng paghubog ng tao at maabot ang ikasyam na antas ng paghubog ng tao, kung gayon ay nandito na tayo. Ang kumpiyansa ay magiging mas malaki, ngunit, sa kasamaang palad. Ang pagmamadali ay hindi sapat. Baka Palace Master, mapalad ka sa ilang sandali, at magkakaroon ka ng epiphany. Anyway, tila isang pinto lamang ang layo mo, hindi kalayuan. Ngumiti si Lester at lumakad patungo ang figure sa bundok sa hindi kalayuan ay sumulyap sa malayo. Palace Master, nandito na sila. Mahinang sabi niya. Well. Tumango si Dylan, ngunit walang sinabi, tahimik na ibinaba ang kanyang ulo at nag-isip. Sa nakaraang laban, naisip niya ang ilang mga punto na maaaring pagbutihin at palalimin. Sa di kalayuan, sa isang hindi pinangalanang burol, si Yulo na nakaasol na roba ay nakatayong magkatabi kasama ang isang totoong buhay na pang-apat na antas ng Peak Cultivator. Ang totoong buhay na pang-apat na antas na Peak Cultivator ay nasa kanyang 60s na may kulay abong balabal, at ang kanyang hitsura ay medyo ordinaryo, ngunit ang talas ng kanyang mga mata ay walang sinumang nang ahas na maliitin siya. Ang taong ito ay walang iba kundi ang kasalukuyang pinuno ng simbahang Ortodokso. Kasabay nito, siya rin ang pangalawang master ng Orthodox Church. Ngunit sa oras na ito, tumingin siya sa likod ni Dylan mula sa malayo, at talagang medyo naghinala at nabigla. Uncle, siya ang Dylan na sinabi mo. Di ba sabi mo isa siyang sword cultivator? Bakit? Ang lakas ng formation ngayon lang talaga umabot sa 8th level ng human formation, di ba? Daan. Ano pa? Bulong din ni Yulo na may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha, at pagkatapos ay kumislap ang kanyang figure at lumipad patungo sa direksyon ni Dylan at ng iba pa. Bahagyang nagulat ang pinuno ng Zheng King sect, at kumislap ang kanyang anyo, at mabilis siyang sumunod. Palace Master Ember, mangyaring huwag kang magalit kung nasaktan kita. Pagkalapag niya, magalang na itinaas ni Yulo ang kanyang kamay. Napakagalang ni Kuya Yuyan. Sino ito? Tumingin si Dylan sa katabi ni Yuyan at nakangiting nagtanong. Si Zia siya ng kasalukuyang punong guro ng Zheng King sect. Kung ayaw ninyong dalawa, tawagin ninyo ako sa aking pangalan, at gagawin ni Yu Shanzhou. Agad na sinabi ng pinuno ng Zheng King sect. Sumulyap si Lester kay Yu Shanzhou, hindi nagsalita, bahagyang itinaas ang kanyang kamay. Ang kalaban ay isang kaharian na mas mababa sa kanya, kaya hindi na kailangang maging magalang. Headmaster Zhou, hello. Sa halip, bahagyang ngumiti si Dylan. Pagkatapos ay nakita niyang bumagsak ang kanyang mga mata kay Yuyan at nagtanong, bakit kayo nandito? Malapit nang mabuksan ang Valley of the Fallen God. Hindi umimik si Yuyan, namuo ang mukha, at straight to the point. Agad na nagdilim ang mga mata ni Dylan at Lester. Tumayo ang una, kumislap ang mga mata niya ng matingkad na kulay, at nagtanong, kailan? Kailan tayo aalis? Iilan lang tayo. Ayon sa mga balita mula sa mga especially iyan na inayos namin sa labas ng Valley of the Fallen Gods, ang mga paghihigpit sa pasukan sa panlabas na lambak ng Valley of the Fallen Gods ay pinakawalan na. Ayon sa nakaraang pagsasanay, ang entrance gate ay mabubuksan sa loob ng isang araw nang hindi hihigit sa isang araw, kaya dapat na agad kaming umalis. Mabagal na sabi ni Yulo. Ibinuko niya ang kanyang bibig upang ipaliwanag, ang panlabas na lambak ng Falling God Valley ay puno ng mga bitek sa kalawakan, at ang mga taong may hindi sapat na paglilinang ay mamamatay sa sandaling umalis sila, kaya't ang mga taktika ng karamihan ay hindi gagana.
Sa nakaraan, ang aming 2 sekta at 3 sekta ay karaniwang nagpapadala ng 3 o 4 na tao bawat isa. Ayon sa kani-kanilang lakas. Tara na. Tumango si Dylan. Well, everyone, please come with me. Nagpakawala ng plote si Yuyan, at tumaas ito laban sa hangin, na naging kasing laki ng isang higanting puno. Tumayo si Dylan at ang iba pa, at ang plote ay direktang tumaas sa langit at nawala sa dulo ng langit. May isang maliit na lungsod sa dulo ng kanlurang sukdulan ng Mysterious Spirit Realm. Ito ay tinatawag na Windfall City. Ito ay kinokontrol ng Wind Thunder Sect. Kung ito ay mas malayo, ito ay ang dulo ng lumulutang na isla sa mahiwagang realm na ito. Sa labas ng dulo ay maputik, halos lahat ng kapangyarihan ng hangin at kulog sekta lihim na kayamanan at ang mga bitek sa espasyo, na kung saan ay lubhang mapanganib. At mga 1 o 200 milya silangan ng Feng Shui City, mayroong isang palanggana na halos nababalot ng madilim na hamog. May lambak sa gitna ng palanggana, na siyang bunganga ng 2 relihiyon at 3 sekta, ang lambak ng mga bumabagsak na Diyos. Saan? At ngayon, dahil malinaw nilang nakita ang mga palatandaan na malapit nang mabuksan ang Valley of Fallen God, dumating na ang ilan sa 2 relihiyon at 3 sekta. Nahulog sa labas ng lambak ng Diyos, sa isang parisukat na patag na lupa, nakatayo man o nakaupo, mayroong 2 pangkat, 4 o 5 monghe na may magkakaibang damit. Una, sa kaliwa, isang lalaki at isang babae, lahat ay nakasuot ng madilim na kulay na mga damit na nakaprint na may mga kalansay ng buto. Ang lalaki ay parang nasa edad 50, na may normal na hitsura, habang ang babae ay nakasuot ng costume ng palasyo. Bagamat siya ay sobrang mataba, siya ay matanda na at kumukupas na, kahit nasa edad na 60. Sa oras na ito, kahit na ang kanilang mga mukha ay walang malasakit, sumulyap sila sa hindi kalayuan na may mga nakakatakot na mata paminsan-minsan, ngunit ipinagkanulo ng ibang koponan ang kanilang pagkabalisa sa oras na ito. Sa di kalayuan, sa isang talampas ng bundok, ang batis ay patayo at paalang, napapaligiran ng mga halimaw, at 3 halimaw na may napakasindik na aura ay nakabaon sa isang malaking bato sa oras na ito. Ang bawat halimaw na hayop ay napapaligiran ng nakakatakot na sinag ng liwanag. Ang mga sinag ng liwanag na ito ay namumuo sa likuran nila, at tila sila ay bahagyang nababago sa iba't ibang mga imahe. At tingnang mabuti ang 3 halimaw, 2 ang ibon at ang isa ay hayop. May mga nilalang na parang lobo at leopardo, mayroon ding mga higanteng cyan eagles na may 3 ulo, at 2 ulong uwak na may maitim na mga mata tulad ng kalangitan sa gabi. Qingshan, bakit mo kami tinatitigan palagi? Sa sandaling ito, biglang nagtaas ng mga labi ang malalobo na malaleopard na nilalang, at malamig na sinabi sa lalaking nakasuot ng puting buto. Humph! Malamig na bumantong hininga ang lalaking naka-white bone robe at malamig na sinabi, nanonood lang ako, kailan ba darating ang iba? Talaga! Ang 3 ulo na cyan giant eagle ay ngumisi, at mahinang nagsabi, nabalitaan ko na ang iyong white bone sect ay binubuli ng isang tao noon, at ikaw ay inalis din ng 2 real-life triple heaven peak, bakit, wala ka bang balak na mag-higanti? Ikaw! Lalong naging pangit ang lalaking nakasuot ng puting bone robe, at magsasalita na sana siya ng isang bagay na pabulaanan, ngunit sa mga sandaling ito, biglang may narinig na tunog ng paghiwa ng hangin sa di kalayuan. Ha! Ang 2 ulo na uwak ay tumangala sa langit, at sinabing tamad, ito ang asul na liwanag na plote ni Yuyan. Hindi. Bukod kina Yuyan at Yu Shanzhu, bakit may ibang tao sa bigwang flute? May dinala silang ibang tao dito. Isa pang master ng White Bone Sect. Biglang bumukas ang bibig ng matandang babae na nakasuot ng puting buto at walang pakialam na sinabi. Sa kawalang interes, malungkot pa rin ang kanyang ekspresyon. Ang pagbagsak sa Valley of the Gods ay isang lihim na ang kanilang 2 relihiyon at 3 sekta, ay nagkaisa upang sumumpa na protektahan, ngunit ngayon, may lumabag sa sumpa na ito. 1,132 nagtipon ang mga demonyo. Ano? Agad ding nagbago ang ekspresyon ng 3 nakakatakot na halimaw, at sa sumunod na sandali, lumitaw ang malamig at malupit na hangarin sa pagpatay.
Ang tatlong ulo na Cyan Giant Eagle ay direktang bomb-ulong, ang Yuyan na ito ay sobrang nalilito, gusto mo na bang mamatay? Boom! Sa sumunod na sandali, narating na ni Bigwang Di ang destinasyon. Ito ba ang Valley of the Fallen God? Sa Bigwang Flute, ang usok at alikabok ay nasa hangin pa rin, ngunit ang mga mata ni Daylan ay dumaan na sa usok at alikabok, ang kanyang mga mata ay nahulog sa itim na lambak na malapit sa kamay, at ang kanyang mga mata ay naningkit. Talagang hindi madali ang lugar na ito. Whoosh! Ngunit sa sandaling ito, isang malaking figure na may nakakatakot na demonyong enerhiya ang biglang lumitaw sa itaas ni Daylan at ng iba pa sa bilis ng kidlat mula sa malayo. Kasabay nito, ang isang kuko na may nagyayelong layuning pagpatay ay gamulong pababa, at ang langit ay nanginig, ang espasyo ay nag-crack, at ang kapangyarihan ay lubhang nakakatakot. Three-headed eagle, ano ang gusto mong gawin? Nagbago ang ekspresyon ni Yulo at napag-alitan siya. Kasabay nito, bahagyang nagbago din ang putok ng putok ni Lester, malamig siyang ngumuso, itinaas ang kamay, at umapaw ang marilag na hangarin sa pakikipaglaban na parang nagngangalit na bulkan. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, ang kanyang braso ay tila naging isang nakakatakot na ahas sa kawalan, na nakabangga sa mga kuko. Boom! Matitinding alon, nakakatakot na pagkabigla. Hindi gumagalaw ang figure ni Lester, ngunit ang tatlong ulo na Cyan Giant Eagle ay talagang umatras na mahigit 10 metro. Ano? Ang mga ekspresyon ng lahat ng naroroon ay biglang nagbago, at hindi nila maiwasang tumingin kay Lester na nagtataka. Alam na alam nila na ang tatlong ulo na Cyan Giant Eagle ay isa sa tatlong pinakamatandang monster sa Heavenly Demon Sect. Hindi niya kalaban, pero ngayon. Ngunit ngayon ito ay galit, at ito ay isang palihim na pag-atake, ngunit ito ay talagang pinilit na umatras. Halika ulit. Ang tatlong ulo na Cyan Giant Eagle ay hindi kumbinsido, at isang malamig na chi ang bumungad sa kanyang mga mata, at ang demonyong chi ay bumuukol sa isang iglap, lubhang nakakatakot, ang kanyang mga kuko ay nakalabas na, at gusto niyang lumaban muli. Ngunit sa sandaling ito, lumitaw ang dalawang ulong uwak sa harapan nito, sumulyap ng patagilid kay Lester, na handa ring gawin ito, at muling ibinalik ang kanyang mga mata, at mahinang nagsabi, kalimutan mo na ito. Boss! Ang tatlong ulo na Cyan Giant Eagle ay medyo hindi nasisiyahan, at ang kanyang mga mata ay malamig at mahigpit. Ang uwak na may dalawang ulo ay hindi nagsalita, ngunit tumingin kay Yuyan na may malamig na mga mata, at sinabing dahan-dahan, Yuyan, dapat mo bang bigyan kami ng paliwanag para dito? Anong paliwanag? Dahil dinidiin ng ganito, si Yulo ay hindi komportable sa kanyang puso, at malamig na sinabi. What do you mean to explain? Hindi ba sila galing sa true puritanism mo? Nakalimutan mo na ang kasunduan natin. Ang White Bone Sect na si Qingshan ay kumikislap at lumitaw 10 metro ang layo mula kay Yuyan at sa iba pa, lumakas ang kanyang demonyong enerhiya, gumalaw siya, puno ng katanyagan ang kanyang mukha, at mahina niyang sinabi. Kasunduan. Malamig na ngumiti si Yuyan at mahinang sinabi, sino ang gumawa ng exception 100 taon na ang nakalipas? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, biglang nagbago ang mukha ni Qingshan. Dahil 100 taon na ang nakalilipas, hindi sino man ang gumawa ng exception, ito ay ang kanilang Bone Sect. Sa isang iglap, ang kanyang mukha ay naging lubhang madilim, ngunit siya ay hindi makapagsalita. Pero patay na ang taong iyon noon. Yuyan, kung sasabihin mo iyan, maiintindihan ko ba yon? Pwede nating kitilin ang buhay nila kung gusto. Ngunit sa oras na ito, malamig ang dalawang ulo na uwak. Daan. Hindi inaasahan ni Yuyan na ang kabilang partido ay magiging napakahirap pakitunguhan, at ang kanyang mukha ay medyo pangit din, at sinabi niya ang bawat salita, ang nasa dulo ng panlabas na lambak ay ang sinaunang Polaka na lumalamon sa buwan, at ngayon ay hindi na ito malayo sa pagtanda, kung gusto mong maghintay ng 100 taon, sa susunod, gusto mo bang tumaya kung ang Ancient Moon Advo Uring ay isang adulto? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng tao sa silid ay pinaikit ang kanilang mga mata.
Kung hindi dahil sa sinaunang Polaka na iyon na lumalamon sa buwan, bakit gugugol sila ng 200 taon sa lihim na kaharian para sa kanilang 2 relihiyon at 3 sekta, hindi ito sapat. At gaya nga ng sinabi ni Yuyan, kung talagang nasa hustong gulang na ang Mundivo uring Ancient Toad, hayaan mo na sila, maging si Qinggang ng Wind and Thunder Sect, isang powerhouse sa totoong monarch realm ng Xiaotian, ay kailangang lumihis kaagad kapag nakita niya ito. Kung hindi, may dead end lang. Saglit na tahimik ang kapaligiran sa pinangyarihan. Nawala rin ang catamaran sa mukha ng uwak na may 2 ulo. Pagkaraan ng ilang sandali, malamig niyang tiningnan si Daylan at ang iba pa, at sinabi kay Yulo, okay na ang dating lakas, paano naman itong maliit na ito? At saka, sigurado ka bang kaya mo nalampasan mo ba ang antas ng Qinggang? Tinatanong mo ba ako? Sa oras na ito, biglang nagsalita si Daylan. Biglang napakunot ang noo ng lahat na naroroon, at ang kanilang mga mata ay nahulog kay Daylan sa gulat at kawalan ng pakialam. Malinaw, bukod kina Yuyan, Lester, at Yu Shanzu, kakaunti sa kanila ang nakakaunawa na ang isang binatang tulad ni Daylan ay naglakas loob na hamarang kapag nag-uusap ang mga matanda na ito. So ignorant of superiority and inferiority. Nang walang pakialam ang uwak na may 2 ulo kay Daylan, bigla siyang nakaramdam ng kaba. Sa susunod na segundo, isang malakas na pakiramdam ng krisis ang biglang lumitaw. Ano? Siya ay umindayog ng walang pag-aalinlangan na puno ng demonyong enerhiya, at ang mga itim na balahibo sa buong katawan ay parang mga banal na talam na umaagos ng itim at gintong kinang na nagbabantay sa kanya ng magkasama. Sa susunod na sandali, isang malaking porma sayon ang tahimik na kinasasangkutan ng 2 ulo na uwak, at ang nakakatakot na kapangyarihan ay direktang nagdulot ng pagsabog dito. Boss! Anak, nililigawan mo ba si kamatayan? Ang malalobo na malaleopard na nilalang, at ang Cyan Giant Eagle na may 3 ulo ay biglang nagbago, ang nakakatakot na demonyong aura, at ang nagyayelong layuning pagpatay ay direktang bumaha sa kurtina ng yelo at nalunod patungo kay Daylan. Hindi ka pani-pani walang nakakatakot. Nguso. Gayunpaman, nang makita ang eksenang ito, malamig na ngumuso si Lester at humakbang pasulong. Ang nakakatakot na hangarin sa pakikipaglaban ay sumabog, at diretso niyang ibinaba ang lahat ng aura at layunin ng pagpatay. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ng White Bone Sect na si Qingshan na paliitin ang kanilang mga mag-aaral, na nagulat kay Lester. Puno ng takot. Napakalakas ng lalaking ito. Hu! Ngunit sa sandaling ito, isang bugzo ng hangin ang biglang umihip, at sa isang kisap mata, ang mahusay na porma sayon ay naglaho at naging abo, at ang 2 ulong uwak ay lumipad sa kalangitan. Sa susunod na sandali, ang kanyang nagyayelong mga mata ay tumingin sa ibaba, tumingin kay Daylan, at biglang ngumiti ng malupit, ang ika-8 langit ng human formation. Hindi naman masama, ngunit iniisip mo ba na ako ay nagpapakita ng aking sarili? Sa kasamaang palad, ano ang nararamdaman ko? Ang ilan ay masyadong bata. Gusto ko talagang gawin ito, ngunit hindi ko akalain na maaari kang tumayo dito ng mapayapa. Nagkibit balikat si Daylan, tumingin sa mga manunood, at nakangiting sinabi, lahat ng tao ay may parehong layunin, maupo at magpakabait. Hindi ba natin ito mapag-usapan? O, iyong Nirvana Blood Pond, gusto mo ba talagang sumuko? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nanliit ang mga mata ng lahat. Ang mga mata ng double-headed na uwak ay kumikinang sa lamig, tumingin kay Daylan, ang kanyang mga mata ay bumagsak muli sa mukha ni Yuyan, at mahinang nagsabi, sure enough, sinabi mo lahat. Ayokong maging Kanyan Kumpay. Bahagyang sinabi ni Yulo, na kinukutya ang sarili. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang 2 tao mula sa White Bone Sect, ang 2 ulo na uwak, maging ang 3 ulo na Cyan Giant Eagle, at ang malalobo na nilalang na parang leopardo, lahat ay tumitig kay Daylan, at tumigil sa pagsasalita. A second ago, gusto nilang lahat ang buhay ni Daylan, pero ngayon, tumigil na silang lahat. Ito ba ang katotohanan? Una, dahil alam niyang hindi madaling pumatay.
Ang pangalawa ay dahil, mabuti ang sinabi ni Yuyan, sino ang handang maging kumpay ng kanyan para sa iba? Walang tao. Sa banda roon, ang dalawang matandang lalaki mula sa White Bone Sect ay gumamit ng isang espesyal na paraan upang sapilitang sumangguni sa kaharian ng ikalimang layered na kaharian ng totoong mundo, kaya ang kanilang mga lakas ay medyo lumala. Sa mga tuntunin ng kabuoang lakas, ang White Bone Sect na ito ay dapat na katulad ng aking orthodox na sekta. Nang makitang nawala ang limelight, tumayo si Yulo sa tabi ni Daylan at bumulong. Pagkatapos magsalita, tumingin siya sa gilid ng dalawang ulo na uwak na may takot, at sinabing dahan-dahan, ang tatlong ito ay matatandang tao ng Heavenly Demon Sect, at ang kanilang cultivation ay napakalakas, lalo na ang pinakamatanda sa tatlo, iyon ay, ang dalawang ulo na uwak. Uwak, kahit ako ay hindi makatalo sa kanya, ito ay medyo malayo sa likod, at sa tatlong sekta ng relihiyong ito. Dapat pangalawa lang sa Fenglay Sect. Nakikita ko. Sinulyapan ni Daylan ang uwak na may dalawang ulo, at agad itong napansin ng kabilang partido at malamig na tumingin sa kanya. Ngunit malamig lang siyang ngumiti, saka tumingin sa malayo at tumingin sa dalawa pa, tatlong Cyan Giant Eagles, malalobo na nilalang na leopardo, at pagkatapos ay kumislap ang kanyang nag-iisip na mga mata. Sumunod, at umiling siya at tumawa, sure enough, it's not unusual to be able to sit on the boss position. That two-headed crow should be a tricky guy. Hindi natapos ni Daylan ang kanyang mga salita, biglang pinaikit ang kanyang mga mata at tumangala sa langit. May tao na naman dito, bulong niya. Sa sumunod na sandali, tumingin din ang lahat sa langit. Mula sa malayong abot tanaw, lumipad ang isang dragon boat na hugis ahas, na may dalawang tao na nakatayo sa ulo ng dragon, ang isa ay may pilak na buhok, nakayuko ang katawan, at isang tungkod. Ang taong ito ay walang iba kundi ang nakaraang henerasyon ng representante na pinuno ng White Snake Cult, ang kasalukuyang Grand Supreme na si Shelby Lu, isa sa mga elder. Ang tuktok ng Quadruple Heaven sa totoong mundo. Sa likod niya ay may matandang lalaki din. Ang lalaking ito ay medyo bata, mga 40 o 50, ngunit siya ay may rickety figure, na may isang pares ng mga mata na nakapulupot sa kanyang baywang na kung minsan ay nagpapakita ng kakaibang pulang glow. Nagpapalamig. Ito ay si Shelby, at si Yulo Snake. Ang kasalukuyang punong guro ng White Snake Cult. Bahagyang namula ang mukha ni Yulo, at dahan-dahan niyang sinabi. Bundok ng Luyuan. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Daylan, at malamig siyang ngumiti. Parang ang swerte mo ah. Boom! Sa sandaling ito, nagkaroon ng muffled sound, at malapit nang lumapag ang dragon boat. Agad na bumaba ang dalawang tao sa busog. Pagkalapag, ang matandang pulang ahas ay mukhang madilim na may ngiti, lumibot sa paligid, ang kanyang mga mata ay biglang natigilan, at pagkatapos ay nakita niya ang kanyang nakasimangot na mga mata ay bumagsak kay Lester at Daylan sa tabi ni Yulo, na tahimik sandali, hindi ko alam kung ano ang iisipin. Pagkaraan ng mahabang panahon, nakita ko siyang malamig na nakatingin kay Yuyan at sinabing, Yuyan, matapang ka talaga. Gayunpaman, sa tingin mo ba mapapasa nila ang Fenggelizang Pass? Pagkatapos niyang magsalita, ang kanyang mga mata ay parang talam, at malamig siyang nahulog kina Daylan at Lester. Pareho lang ito sa reaksyon ng uwak na may dalawang ulo at iba pa noon. Gayunpaman, sa paghahambing, siya ay talagang mas kalmado. Si Daylan at Lester ay nakatayo pa rin dito ng payapa. Kung sasabihin mong walang nangyari, sinong maniniwala? Kaya naman hindi mo kailangang mag-alala kay Yulo Snake. May sarili akong sukat. Mahinang sabi ni Yuyan. Walang pakialam na ugali. Talaga. Ngunit sa sumunod na sandali, isang paos na boses ang nagmula sa biglaang tunog ng malakas na boses N. Biglang nagbago ang mga mukha ng lahat, at sa langit sa di kalayuan, may 5 figurang naglalakad sa lupa. 11:33 Matandang Wozy, sinabi ko kanina, alam mo ang mga sekreto sa lihim na kaharian na ito, ngunit ang mundo ay hindi. Ngunit ngayon, kailangan mong huwag pansinin ang aking mga salita, tama? Boom! Ang tunog na parang lindol ay nagpang-inag sa langit. Ang hangin ay nagyelo sa lugar at lumitaw sa mga bitek.
Ito ay parang yelo sa ibabaw na nagpapahinga sa mga tao. Ang mga mag-aaral ng lahat ay nagsimulang lumiit sa sakit. Nanginginig. Qin, Lord Qin Gang. Nahihirapang sabi ng lahat, nakatingin sa langit. May nakita akong ilang figure na mabagal na naglalakad sa langit, medyo mas maganda yung huli na tatlo, pero yung nauna, kahit nakakubo yung isa at payat yung isa, sobrang feeling pa rin yun sa mga tao. Isang matatag na pakiramdam. Tulad ng dalawang mahiwagang bundok, babagsak ang langit. Dalawang tao. Dalawang true sovereign realms. Ano? Maliban, bukod kay Lord Qingang, sino ang ibang tao? Ang mga mata ng lahat ay hindi makapaniwala, at sila ay tumingin sa likod ng matandang kuba sa langit ng may pagtataka. Ang lalaki ay may mahahabang hairpins, gray hair, at rouge sa kanyang mukha. Ang kanyang ekspresyon ay palaging nakangiti, ngunit ang ngiting iyon ay nakakaramdam ng hindi komportable sa mga tao. Ang hitsura ng dalawang taong ito, kahit si Daylan ay medyo parang malamig na tubig na bumubuhos sa kanyang ulo ngayon, ang kanyang ekspresyon ay sobrang madilim, dalawang tunay na monarch. Ibig sabihin isa lang. Kung iisa lang ang true monarch realm, kakayanin pa niya kung mag-iisip siya ng paraan, pero ngayon dalawa na, ano ito? Sa pagbilang sa huling pagkakataong ito, itinuro ni Zheng King sa kanila, anong maliliit na galaw ang gagawin nila, at direktang gagamitin nila ang kanilang lakas para tanggayan sila. Ang pangit ng mukha ni Daylan. Pati si Lester. Sa araw na iyon, ang tatlong demonyo mula sa Demon Sect, Qingshan mula sa White Bone Sect, Yulu Snake Lord mula sa White Snake Sect, at Yuyan mula sa Zheng King Sect ay mukhang sobrang madilim at asul sa oras na ito. Ngunit sa parehong oras, sa kanilang mga puso, mayroon ding isang pakiramdam na tinatawag na kawalan ng kapangyarihan, na nabubuo. Ang Wind Thunder Sect na ito ay talagang nagdala ng dalawang true sovereign realms. Sa ganoong lineup, ano ang masasabi nila? Masusuffocate ang mga taong pinipilit. Sa sandaling ito, ang limang figure sa langit ay bumagsak na parang mga higanteng hayop. May kalabog sa lupa, kahit malayo. Ramdam pa rin ni Daylan ang vibration ng lupa. Pagkatapos, ang hamog ay baliw na itinaas. Pagkatapos ng hamog, bumungad sa harap ng lahat ang isang kabadong matandang nakasuot ng berdeng balabal, maikli ang tangkad at munggo ang mata. Ngunit kahit na may ganoong imahe, halos walang mga taong naruroon na naglakas loob na maliitin siya. Dahil ang matandang ito ay walang iba kundi ang Little Heavenly Real Sovereign Realm ng Fenglay Sect ang kuba na si Qingang. Sa tabi niya, bahagyang ngumiti ang mukha ng Rouge na matandang may mahabang hairpins, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kulay uhaw sa dugo, at nagsabi, hulala. Qingang? Ito ba ang Valley of the Fallen Gods na sinabi mo? Habang nagsasalita siya, dahan-dahan siyang lumipad sa kakaibang hugis, na umaabot sa taas na ilang daang metro. Kasabay nito, ang nakasusuklam na hanging yin at yang at kulog ay lumabas din sa kanyang mga mata, tenga, bibig at ilong na parang mahabang ahas, hulala. Saglit, maliban sa kuba na si Qingang, lahat ng tao sa silid ay nakaramdam ng lamig sa kanilang buong katawan, ang kanilang mga mag-aaral ay nagkontrata, nakatingin sa hangin at kulog ng yin at yang, nakaramdam lamang sila ng pagka-suffocation ng kamatayan. Masyadong malakas ito. Qingshan, ang ninuno ng Five Heavenly Realm of the White Bone Sect, ay umungol sa takot. Sa harap ng ganoong kapangyarihan, hindi niya talaga kayang pigilan ang puso. Bagamat ang iba ay hindi nagsasalita, ang takot na lumalabas sa kanilang mga mukha paminsan-minsan ay ganap na sumasalamin sa kanilang mga puso sa oras na ito. Ang tunay na mundo at ang tunay na kaharian ng monarch, ang pagkakaiba ay isang salita, ngunit ang distansya ay talagang parang langit. Hulala. Sinasabing ang Valley of the Fallen God na ito ay iniwan ng dalawang dakilang langit. Well, subukan ito ng aking matandang babae. Ang matandang lalaki na may mahabang hairpin ay duling at ngumiti, at ang yin at yang na hangin at kulog sa likod niya ay dahan-daang bumangon, at sa kanyang kamay, isang malaking bola ng liwanag ang dahan-daang nabuo. Sa itaas ng bola ng liwanag, isang nakakatakot na aura ang umaagos, na nakakatakot. Whoosh!
Sa susunod na sandali, ang matandang lalaki na may mahabang hairpin ay itinaas ang kanyang palad, at ang hanging yin-yang at kulog na bola ng kulog ay bumaril sa kalangitan, na may isang nakakatakot na lakas, tulad ng isang raptor, na may isang nakakatakot na bilis, tulad ng isang kulog, at humampas sa lambak ng mga bumabagsak na mga Diyos. Kasabay nito ay tila bahagyang gumalaw ang kanyang mga labi, at siya ay bumuulong. Hangin at kulog. Double balloons. Masaya talaga. Sa likuran niya, inabot ng kuba na si Qin Gang ang kanyang kamay para pigilan siya, ngunit maaaring naisip niya ito sa susunod na segundo. Si Zenyo ay inanyayahan niya mula sa punong sekta. Kakaiba ang personalidad niya at mas malakas lang ng bahagya sa kanya. Talagang imposibleng tumigil ng ganito. Bukod dito, magandang ideya na hayaan si Zenyo na subukan ang natitirang kapangyarihan sa Valley of Gods. Boom! Void Shock. Isang hindi mailalarawan na kapangyarihan ang nagmula sa hangin at kulog na dobleng lobo. Ang kubo na si Qin Gang, ang matandang lalaki na may mahabang hairpin na si Zenyo ay bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata, nakatingin sa matayog na Valley of the Fallen sa di kalayuan. Sa sumunod na segundo, isang nakakatakot na bola ng liwanag ang bumagsak dito. Buzz! Ngunit sa sandaling ito, isang kakaibang huni ang tumunog. Ano? Ang kubo na si Qin Gang, ang matandang lalaking may mahabang hairpin, si Zenyo, ay sabay na kumurap. Gayunpaman, sa susunod na segundo, isang nakakatakot na itim na nakakalason na gas ang dumaan sa ibabaw ng Falling God Valley, at nang ito ay nakipag-ugnayan sa hangin at kulog na dobleng lobo, direkta nitong winasak ang lahat, na madali. Hindi lang iyon, ang makamandag na gas ay tila may kaunting espiritualidad, nanginginig, at itinapon ito sa matandang may mahabang ipit, si Zenyo, na parang kidlat. Agad na nagbago ang ekspresyon ng huli, nagpakawala siya ng isang mababang inumin, ang kanyang tunay na enerhiya ay lumundag, at ang malakas na puwersa ay mabilis na naprotektahan siya sa kanyang harapan. Boom! Ang itim na makamandag na ambon ay tumama sa kapangyarihan, at sa isang mahinang tunog, ang figure ng matandang lalaki na may mahabang hairpin, si Zenyo, ay direktang nabasag mula sa langit ilang daang metro ang layo. Sa isang putok, tumama ito sa isang bangin sa hindi kalayuan, gumuho ang bato, at yumanig ang bundok. Ano? Maraming eksperto mula sa 2 sekta at 3 sekta ang lahat ay tumingin sa eksenang ito ng may pagkamangha. Malinaw, medyo hindi kapanipaniwala ang kanilang pakiramdam sa pagkakaroon ng True Monarch Realm, tulad ng matandang may mahabang hairpin, na napakagulo sa harap ng Falling God Valley. Alam mo, iyon ang tunay na kaharian ng Monarch. Kahit na ang Valley of the Fallen God ay iniwan ng 2 malalaking langit, ito ay patay pa rin pagkatapos ng maraming taon. Talaga bang may napakalaking agwat sa pagitan ng maliliit na langit at ng malalaking langit? Boom! Sa oras na ito, sa ilalim ng gumuhong bangin, isang tumpok ng nakasalansa na mga bato ang itinulak palayo sa loob. Pagkatapos, ang matandang lalaki na may mahabang hairpin, si Zenyo, ay lumabas ng hindi nasaktan. Ay ang ekspresyon lamang ng kanyang mukha sa oras na ito, ngunit hindi ito masyadong maganda. Hulala! Gaya ng inaasahan sa mga labi ng 2 dakilang langit, minaliit ko siya. Bulong niya na may malungkot na ekspresyon. Magnegosyo tayo. May mga paghihigpit na natitira sa 2 taong iyon sa labas ng Valley of the Fallen God. Kung gusto nating makalusot, gamit ang ating lakas, mas malala pa ito. Umiling ang humpback na si Qin Gang, ang kanyang mga mata ay bumagsak kay Lester at Dylan, na nakatingin sa ibaba mula sa taas, na parang nakatingin sa 2 reptilya, at mahinang nagsabi, kayong 2, gawin mo ito sa iyong sarili, o ako ang gagawa. Sa katunayan, sa kanyang mga mata, gaano man kalakas si Lester o si Dylan, isa lang siyang mas malaking reptilya. Kung hindi dahil sa kanya na hindi makapasok sa Valley of Fallen Gods, bakit niya papanatilihin ang napakaraming tao at gagawa ng ganoong gulo? Ikaw. Nanlaki ng husto ang mga mata ni Lester nang marinig niya ang mga salita, lumakas ang kanyang espiritual na enerhiya, at naging ganap siyang alerto. Medyo madilim ang mukha ni Dylan at hindi siya nagsalita. Hindi, Lord Qin Gang? Maaari mo ba akong pakinggan?
Ang mukha ni Yuyan ay pangit at panik, sinusubukang ipaliwanag ang isang bagay, ngunit direktang nag-ambala ng humpback na si Qin Gang. Tumahimik ka. Mahigpit siyang sumigaw, ang kanyang mga mata ay bumagsak sa mukha ni Yuyan na walang pakialam, at paus niyang sinabi, kung hindi dahil sa pag-iingat sa iyo, sa tingin mo ba ay makakaligtas ka? Nanginginig si Yulo, namutla ang kanyang mukha, at hindi na lang siya nang ahas na magsalita pa. Nang makita ang eksenang ito, ang dalawang ulo na uwak ng Demon Sect noong araw na iyon, at ang Yulo Snake Lord ng White Snake Sect ay lahat ay nanunuya. Sa kaharian ng isang tunay na monarko. Hindi, naglalaro siya sa harap ng dalawang tunay na monarko. Sino ba talaga ang Yuyan na ito? Sa oras na ito, ang matandang lalaki na may mahabang hairpin ay talagang masaya, at ang kanyang mga mata ay bumagsak kay Dylan at Lester na hindi pa rin kumikibo, ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumaibot, at siya ay ngumiti ng malapad, hula-hala. Qin Gang? Tila ba ang sinabi mo, hindi ba para sa kanila? Talaga. Bahagyang ngumisi ang kuba na si Qin Gang at itinaas ang kanyang kamay, handang gawin ito ng direkta, kung gayon, hayaan mo akong gawin ito sa aking sarili. Ngunit sa sandaling ito, biglang ngumiti si Dylan at nagsabi, kung papatayin mo ako ngayon, hindi mo na makukuha ang Nirvana Blood Pool sa Falling God Valley. Boom! Bago matapos magsalita si Dylan, biglang nagbago ang mukha ng kuba na si Qin Gang, at bumuho sa kanya ang nakakatakot na nakamamatay na aura at nalunod patungo kay Dylan. Nakita ko ang kanyang mukha na puno ng katigasan at sinabi, Q ay nagsasalita ng walang kaparirikon dito. Iwinagayway ang kanyang kamay, at isang maliit na berdeng arrow ang direktang lumitaw sa palad ng kuba ni Qin Gang. Ang arrow ay nagpakita ng isang nakakatakot na gilid, at sa isang swoosh, ito ay bumaril patungo kay Dylan. May galit na suntok sa totoong mundo. Kung si Dylan ay nabaril ng arrow na ito, tiyak na mamamatay siya, at walang pangalawang kahihinatnan. Palace Master. Nanliit din ang mga mata ng Lester na iyon. Clang! Ngunit sa sandaling ito, isang kalasag na puno ng hangin at kulog, yin at yang, ang lumitaw sa harap ni Dylan. Sa isang kalabog na tunog, ang maliit na arrow na may nakakatakot na layuning pagpatay ay talagang na-block. Nagbago ang mga mata ng kuba na si Qin Gang, nakatingin sa matandang may mahabang hairpin, si Xingyu, at malamig na sinabi, Xingyu, ano ang ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Ang matandang lalaki na may mahabang hairpin na si Zenyo ay nagbigay ng malungkot na tingin kay Qin Gang na may kuba, at ang kanyang mga mata ay makahulugan, o nahulog sa mukha ni Dylan na tuwang-tuwa, at sinabi ang bawat salita, ano ang sinabi mo? Nirvana Blood Pond. Sa oras na ito, nakapikit si Dylan at nababalot ng malamig na pawis ang kanyang likod. Ngunit nang marinig niya ang talagang tuwang-tuwa ng matanda na may mahabang hairpin, kumaibot ang gilid ng bibig niya at napahinga siya ng maluwag. Mukhang tama ang taya niya. Sa sumunod na sandali, nakita niyang iminulat niya ang kanyang mga mata at tumingin sa talagang masaya at malungkot na mga mag-aaral ng matandang lalaki na may mahahabang hairpins, pati na rin ang umbok na si Qin Gang, ang kanyang mga mata ay puno ng mga babala sa panganib, at ngumisi, sinabi ng Senior Qin Gang na ito sa nakatatanda na nahulog ka what's in the Valley of God. The relics of the two true great heavenly no. Ang talagang mahalaga sa Valley of the Fallen na ito ay ang dalawang nakatatanda ng tunay na kaharian ng monarch ay sinira ang kanilang mga ulo at gustong lumaban, ngunit lahat sila ay namatay sa walang kapantay na kayamanan ng demonyong ito Nirvana Blood Pond. Habang nakaharap ang kuba na si Qin Gang sa lalong pangit, at galit na mukha ni Dylan, masayang tumawa. Nakatingin sa isa't isa, half smile. Bakit, Senior? Hindi mo ba nilinaw sa senior na to? O, ikaw na matanda. Gusto mong kunin lahat ng mag-isa. Munting hayop. Pinatay kita. Ang mga kalkulasyon at sekreto sa kanyang puso ay sinira ni Dylan, at ang kuba na si Qin Gang ay direktang nagalit, at gusto niyang punatin si Dylan sa 8 piraso, at ang nakakatakot na hangarin na pumatay ay dumaan kay Dylan. 11:34. Talagang kalkulado niya talaga kanina. Una, si Xingyu ay naakit ng mga labi ng dalawang malalaking powerhouse. Anyway,
Ang kabilang partido, tulad niya, ay hindi makapasok sa Valley of Fallen Gods, at hanggat hindi niya sinasadyang ilabas ang paksa ng Nirvana Blood Pond, gusto niyang pumunta rito. Zone. Isang sensitibong paksa, walang sino man ang kukuha ng kalayaan na ilabas ito. Dahil ang mga taong ito na maaaring tumayo dito ay alam na ang panloob na kwento, ngunit sila ay tacitly aware nito. Sa pangkalahatan, kung mas alam mo ang panloob na kwento at ang lihim na pag-unawa, mas mahirap para sa isang tao na ilabas muna ang paksang ito. Takot na mawala ng balanse. Pero ginawa niya lahat ng kalkulasyon, pero hindi niya binilang ang missing loop ni Daylan. Nahulaan ni Daylan ang kanyang plano at tinawag ang Nirvana Blood Pond para lang sumugal. Pastahan ako na hindi gustong sabihin ni Chingang sa katulong na ito na mayroong walang kapantay na kayamanan ng demonyo na Nirvana Blood Pond na nakatago sa Valley of Fallen Gods. At ngayon, sa lumalabas, tama siya. Dahil tama ang taya, dapat walang aksidente, dapat pansamantalang ligtas. Boom! Ang pangalawang shot ni Humpback Chingang, at ang matandang lalaki na may mahabang hairpin ay talagang natuwa. Nagalit ang una, tinitigan ang huli, at malamig na sinabi, Zinyu, gusto mo bang balikan ako? Haha! Ang huli ay tumawa, tumingin kay Daylan na may pag-iisip, at pagkatapos ay tumingin sa kuba na si Chingang, hulala ignition, hulala. Sabi ko sa iyo, isang kuba na matandang lalaki, ay may napakagandang bagay, paano mo ito maiisip? Ako. Lumalabas, mayroon akong lihim na motibo. Nirvana Blood Pond. Ito ay talagang Nirvana Blood Pond. Ferala. Chingang? Napakatapang mo, hindi ka ba natatakot na mawala ng ulo? Ang kurbadong kutis ni Chingang ay lalong naging maaliwalas, at kasabay nito ay ang matinding pag-ayaw at takot sa kanyang mga mata. Kung hindi alam ni Zinyu ang tungkol sa Nirvana Blood Pond, kapag nangyari ito pagkatapos, ito ay magiging isang malaking tubo, at magiging imposible para sa kanya na malagpasan ang kanyang kasalukuyang mga tanikala. Ngunit ang lahat ay may dalawang panig. Kung mabaygo ang bagay na ito, o kung may mali sa gitna, ito ang magiging pinakamalaking depekto sa kanyang plano. Dahil ang kabilang partido ay ganap na magagamit ang bagay na ito upang i-blackmail siya at makakuha ng isang piraso ng pie. Ngunit, paano siya magiging handa na mahati sa mga kayamanan tulad ng Nirvana Blood Pond? Paano maging willing? Sa pag-iisip nito, mukha siyang malungkot at tinitigan si Daylan ng may mahigpit na mga mata, na para bang gusto niyang durugan ang lalaking ito. Gayunpaman, ngayong namamagitan na si Zinyu sa kanya, halatang malabong makapatay siya. Ang munting hayop na ito. May isang Nirvana blood pool na nakatago sa Valley of Fallen Gods na ito. Noong una, gusto kong ipaliwanag ito sa iyo nang ako ay mag-isa sa hinaharap, ngunit hindi ko inaasahan na ang batang ito ay mauuna sa ere. Kuya Zenyo, huwag kang magkakamali. Ang bagay ay dumating sa puntong ito, syempre, alam ng kuba na si Chingang na hindi niya ito mate at tago, maliban kung papatayin niya ang lahat ng nakakaalam nito. Ngunit kung talagang ginawa niya iyon, sino ang pupunta sa lambak upang kunin ang mga kayamanang iyon? So, talagang kakainin lang muna ng pipeng to. Misunderstanding. Of course I won't misunderstood. However, it seems that I have to thank him a lot. Kung hindi dahil sa kanya, I would have been kept in the dark about some things, right? Hulala. Medyo miserable. Tuwang-tuwa ang matandang lalaking may mahabang hairpin at nagbigay ng mapang-akit na ngiti, ang kanyang mga mata ay bumaling muli kay Daylan, na may ngiti na hindi ngiti, narinig ko ngayon lang, kung papatayin ka namin, hindi namin makukuha ang Nirvana blood pool sa lambak. Bakit? Ang Falling God Valley na ito ay nahahati sa dalawang lugar, ang panloob na lambak at ang panlabas na lambak. Walang duda na ang Nirvana Blood Pond ay ganap na nasa panloob na lambak, at sa dulo ng panlabas na lambak, sa tarangkahan patungo sa panloob na lambak, mayroong isang malapit na nasa hustong gulang. Ang Mundivo-uring Ancient Toad, ay pugad tungkol dito. Daylan talked about it. Mundivo-uring sinaunang Pulaka. Kumunat ang noo ng matandang may mahabang ipit. Siyempre,
Alam niya kung gaano kalakas ang sinaunang Polaka na lumalamon sa buwan. Hindi man siya nasa hustong gulang, ganoon din ang grupo ng mga totoong buhay na lalaki sa kanyang harapan. Nakakalito. Pero kahit na, ano ang kinalaman nito sa iyo? Ngunit sa oras na ito, ang kubo na si Chingang ay biglang umisi, tumingin kay Dylan ng may paghamak, at sinabing, gusto mo bang sabihin na kung wala ka, hindi nila kayang harapin ang sinaunang Polaka na iyon na lumalamon sa buwan? Hindi naman lahat. Bahagyang ngumiti si Dylan at nagtanong, ngunit alam ba ng nakatatanda na ang isang sinaunang Polaka na lumalamon sa buwan na malapit ng matanda ay nangangailangan ng ilang totoong buhay na ikalimang layer na langit upang manalo? Hindi bababa sa 6. Ang matandang lalaki na may mahabang hairpin, si Zenyo, ay nagsabi ng walang pag-aalinlangan, ang sinaunang Polaka na lumalamon sa buwan ay isang mapanglo na hayop na may walang katapusang kapangyarihan. Upang harapin ang sinaunang Polaka na lumalamon sa buwan, hindi bababa sa 6 na tao, o kahit 7 tao ay maaaring maging matatag. Sa pagsasalita tungkol dito, bahagyang nagulat ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay dumapo ang kanyang mga mata sa dalawang ulong uwak ng Heavenly Demon Sect, ang White Snake Sect na si Yulu Snake Lord, ang Zenking Sect Yuyan, at ang dalawang tao sa likod niya. 1, 2, 3. Sa wakas, nahulog ang kanyang mga mata kay Lester, at kakaiba siyang bamulong, eksaktong 6. Ano? Nag-iba din ang ekspresyon ng kubo na si Chingang, at ang kanyang mga mata ay dumaan din sa dalawang ulong uwak at sa iba pa sa Demon Sect noong araw na iyon. Sa huli, naging malungkot ang kanyang mukha at kumikislap ang kanyang mga mata. Sa eksena, 6 lang ang totoong tao sa totoong mundo, kasama si Lester. Iba pang mga kaharian, tulad ng totoong buhay na pang-4 na layer na peak, bagaman mayroon pa ring mga tao, ngunit pagkatapos ng lahat, hindi ito ang ika-5 layer. Sinabi ng matandang may mahabang hairpin na si Zenyu na hindi ito masyadong matatag. Kung ito ay matagumpay, natural na lahat ay magiging masaya. Ngunit paano kung mabaygo ito? Ayon sa kanilang mga naunang haka-haka, ang sinaunang Mondivouring Toad sa panlabas na lambak ay malamang na maging isang may sapat na gulang. Sa panahong iyon, hindi ba mawawala ang daan-daang taon ng magagandang plano? Pwede naman siyang magstay. Ikaw, anong silbi mo? Pagkatapos, itinuro ng kubo na si Chingang si Lester, ang kanyang mga mata ay nahulog kay Dylan, at malamig niyang sinabi. Ako. Itinuro ni Dylan ang isang daliri at dumapo sa kanyang ilong, at agad na tumawa, Senyor, kailangan mo ba akong patunayan? Ha! Malamig na sumimangot ang nakatalikod na umbok na si Chingang, ngunit sa sumunod na segundo, bahagyang nagbago ang kanyang mukha, at mabilis na lumipad ang kanyang mga mata sa kabilang panig. Sa direksyong iyon, sa parehong oras, isang malakas na pormasayon na puno ng nakakatakot na enerhiya ng espada, lila na apoy, at mga pormasayon ay biglang lumitaw sa paanan ni Shelby at ng iba pa, na tahimik na naglakas loob na magsalita. Sa isang iglap, ang Yulu Snake Lord at ang kutis ni Shelby ay biglang nagbago. Ang dating ay hindi masama, dahil mayroon siyang lakas ng ika-5 layer ng totoong mundo. Bagamat malakas ang pormasayon na ito, hindi ito makakatulong sa kanya. Gayunpaman, si Shelby. Boom! Sa mahinang tunog, tinakpan ng isang higanteng kamay ang pormasayon, at sa huli, direkta sa mga mata ng pagtataka ng lahat, sinampal nito ng malakas si Shelby, na hindi pa nagre-react. Gusto mong gawin ito. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Yulu Snake Lord na paliitin ang kanyang mga pupil, nagalit, at napasigaw ng galit. Gayunpaman, bago niya natapos ang kanyang galit na mga sigaw, ang katawan ni Shelby ay durog-durog na dahil hindi siya makapag-react sa oras, naging puddle ng dugo at laman, na nakabaon sa lupa. Nang makita ang eksenang ito, ang mga mata ng lahat ay hindi maiwasang lumiit, at tumingin sila kay Dylan sa gulat. Maging ang kubo na si Chingang at ang matandang lalaking may mahabang hairpin na si Zenyu, tumingin sila kay Dylan ng may awkward at kakaibang mga mata. Ngayong may patay na, napatunayan kong mas makapangyarihan siya sa kanya. Senyor, hindi ko alam kung napatunayan ko na ito, kontento ka na ba?
Ngumiti si Daylan, tinitingnan ang hindi siguradong mga mata ng kuba na si Chin Gong, at nakangiting nagtanong. Nakakatuwa ka anak. Sa gilid, ang matandang may mahabang hairpin na si Zinyu ay bahagyang duling at tumingin kay Daylan, at ulong. Ang sinabi niya ay kawili-wili, hindi tungkol sa lakas ni Daylan, kundi sa kanyang lakas ng loob. Sa harap niya at ni Chin Gong, ang dalawang tunay na monarko, maaari niyang pilitin na lumikha ng ilusyon na siya rin ay isang tunay na monarko. Ang ganitong uri ng tao, ayon sa kanyang nakaraang karanasan, ay hindi isang simpleng tao. Naglakas loob kang pumatay. Sa sandaling ito, isang galit na tunog ang umalangaw-ngaw, at ang Yulu Snake Lord ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tumingin kay Daylan, at malamig na sinabi. Sinamon siya ng tingin ni Daylan, at mahinang sinabi, posible bang payagan si Shelby na gumastos ng pera para bilhin ang buhay ko, na hindi ako pinapayagang makipagkita sa aking kaaway ngayon, at gusto ko ang kanyang ulo. Anong klaseng loika mayroon ka, gising ka na ba? Anong sabi mo? Nagbago ang ekspresyon ni Yulu Snake, nagulat na tumingin kay Daylan, at malamig na sinabi, anong ibig mong sabihin? Ano? Bago siya natapos sa pagsasalita, direktang pinutol siya ni Daylan at malamig na sinabi, ang pangalan ko ay Daylan, ngayon naiintindihan ko na. O, gusto mo bang patuloy na magkunwaring tanga at sabihin sa akin na hinahanap niya ang Dark Demon Pavilion para patayin ako? Ang bagay na ito, ikaw White Snake Cult, hindi mo ba alam? Ano? Ang Yulu Snake Lord ay nanliit ang kanyang mga mata at natahimik ng mahabang panahon, at sa wakas ay tinitigan si Daylan ng mabangis, at malamig na sinabi, kaya ikaw si Daylan. Enough! Shut up! May lugar ka bang magsalita? Ngunit sa sumunod na segundo, ang matandang may mahabang hairpin ay talagang masaya at malamig na sumigaw, ang Yulu Snake Lord, ang mga salita sa kanyang bibig ay pilit na pinipigilan, ang kanyang mukha ay malungkot, ngunit hindi na nang ahas na magsalita pa. Ngayon na ang isa sa kanila ay namatay mula sa White Snake Cult, natatakot ako na sa puso ng kabilang partido, kung siya ay ignorante tungkol kay Yulu Snake, hindi niya tatutol ang isa pang kamatayan sa kanilang panig, tama ba? Nang makita ang eksenang ito, malamig na tumingin sa kanya si Daylan, at pagkatapos ay nahulog ang kanyang mga mata sa kuba na si Chin Gong, at mahinang sinabi, Senior, hayaang mabuhay ang Junior, ngayon ay wala kang opinyon. Iligtas natin ang iyong buhay, hayaan kang makapasok sa Valley of Fallen God, oo. Ngunit kung mayroon ka pang katalinuhan at pandaraya, ipinapangako ko, mamamatay ka ng malungkot. Ang kubo na si Chin Gong ay iritadong tumango, ang kanyang mukha ay labis na malungkot, at malamig niyang tiningnan si Daylan. Sa ngayon, naramdaman na lang niya na pinapatnubayan siya ng munting halimaw na ito mula simula hanggang katapusan, at wala na siyang mapupuntahan. Ang pakiramdam na ito ay talagang nakaramdam siya ng hindi komportable. Not bad. Hulala. Tuwang-tuwa talaga ang matandang may mahabang ipit ng buhok at malungkot na ngumiti, at sinabing, hanggat kunin mo ang Nirvana Blood Pond para sa akin, at ang mga labi na iniwan ng dalawang dakilang amo, maaari akong mangako sa iyo ng pribado. Maaari mong kunin ang ika-10 bahagi ng nasa loob, paano na? Any tenth. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang lahat ay medyo naninibugho. Not to mention 1/10, the relics of the great powerhouses, para sa mga monghe sa kanilang level, kahit na makakuha lang sila ng isang piraso, sila ay makikinabang ng walang katapusan. Kaya walang dahilan kung bakit hindi sila nagseselo sa panahong ito. Dahil hindi sila tanga, syempre napakalinaw sa oras na ito na dumating na ang isa pang true monarch realm, at ang pangakong ibinigay sa kanila ni Feng Galaizong noon ay tiyak na naging kalokohan. Dalawa na lang ang pagpipilian nila ngayon. O mamatay. O ipaglaban ang kayamanan, kumita ng kaunting buhay at bumalik. Walang ibang paraan. Syempre, may isa pang sitwasyon. Ibig sabihin, kahit ano pa ang proseso, sa huli, lahat sila ay namamatay. Dahil lahat ng magagandang salita ay hindi totoo, ang pagpatay sa mga tao para patahimikin ang mga ito ay ang katotohanan, hindi ba? Naiintindihan ni Daylan ang katotohanan ito, at ganoon din sila. Tahimik lang. 11:35
Salamat sa pagmamahal ng mga nakatatanda. Ngumiti si Daylan, hindi kasing excited gaya ng inaakala ni Xinyu. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang kumunot ang noo ng matandang may mahabang hairpin na si Zenyo, pagkatapos ay kakaibang itinikom ang kanyang mga labi at ngumiti. Kaagad pagkatapos noon, iniswipe niya ang kanyang mga daliri mula sa storage bag sa paligid ng kanyang baywang, at ang liwanag ay kumikislap, at isang kulay abo at puting yin at yang jade plate ang direktang lumitaw sa kanyang palad. Ito ay kombinasyon ng yin at yang. Kung magagamit ito ng 5 tao ng sama-sama, ito ay makakapagbigay ng isang hindi mapapantayang kahangahangang kapangyarihan. Leandro, ibibigay ko ito sa iyo at gagamitin ito ng maayos kapag nakikitungo sa sinaunang pulaka na iyon na lumalamon sa buwan. Iniabot ng matandang may mahabang ipit sa buhok na si Xinyu ang kulay abo at puting jade na plato sa likod niya at iniabot ito sa isang matandang natatakpan ng itim na damit. Ang matanda ay walang alinlangan na miyembro ng Fenglay sect. Siya ay nakadamit ng itim na damit, may mahabang buhok na nakakalat, ang kanyang mga mata ay walang pakialam, at may hawak siyang sibat na pulang dugo sa kanyang kamay. Ang masamang espiritu at anghang na nilalaman nito, kahit na paminsan-minsan ay tingnan ito ni Daylan, nakakaramdam siya ng kaunting pagkasilaw. Madiraman ito sa kanya ang walang katapusang lamig. Ang taong ito ay walang iba kundi ang pangalawang pinakamakapangyarihang eksperto sa Fenglay Sect Division maliban kay Qinggang na may kuba. Ang tuktok ng ikalimang layer ng totoong mundo, ang Overlord Gun na si Leandro. Ang lakas ng taong ito ay hindi mas mababa sa Lester, at mas malamang na maging mas malakas. Salamat Elder Zenyo para sa iyong pagmamahal. Gagamitin ko ito ng mabuti. Si Leandro, ang Overlord Spear of the Wind and Thunder Sect, ay magalang na kinuha ang yin-yang combination plate, gamit ang dalawang kamay, na may walang pakialam ng ngiti sa gilid ng kanyang bibig, nakatingin kay Daylan, at sinabi. Biglang sumimangot si Daylan, dahil sinabi sa kanya ng kanyang intuition na tila hindi komportable ang ibang lalaki. Para sa kanya. At hindi lang iyon, ang kasalukuyang paglipat ng Zenyo, ang tunay na Monarch Realm Powerhouse, ay halatang makabuluhan din. Kung hindi, bakit ang kombinasyong yin at yang na ito ay maaari lamang gamitin ng 5 tao, hindi 6? Sinulyapan niya si Lester ng palihim, at ang huli ay tumanggo ng may alam, pareho silang hindi nagpakawala sa kanilang kataimtiman at tensyon. Sige, pasok na tayo. Sa sandaling ito, malamig na ikinaway ng kuba na si Qinggang ang kanyang kamay, ayaw nang magantala pa, at sinabi. Pagkatapos ng lahat, ang limitasyon ng oras para sa pagpasok sa Valley of the Gods, ayon sa nakaraang karanasan, ay 10 araw at kalahating buwan. Sa makatuwid, kung ang pagkaantala ay magpapatuloy, at ang sinaunang pulaka na lumalamon sa buwan, ay hindi maaaring linisin sa loob ng 10 araw at kalahating buwan, kung gayon ang lahat ng nakaraang pagsisikap ay mawawala. Ito ay malinaw na isang bagay na hindi matanggap ni Qinggang. Kaya, huwag na tayong magtagal pa, pasok na tayo sa lalong madaling panahon. Whoosh! Pagkatapos noon, nakita niya ang isang maitim na pilak na busog at palaso sa humpback na Chin Archer, at isang pilak na palaso ang nakakabit, at ipinutok niya ang arrow sa isang tiyak na direksyon sa Falling God Valley. At ang nakakatakot na antas ng arrow na ito, maliban kay Xinyu, na umiiral din sa tunay na kaharian ng Monarch, ang mga mata ng iba ay nanginginig at lumiliit, tulad ng electric shock, at hindi sila nang ahas na tumingin ng diretso sa paraan na may aura ng pagkawasak. Boom! Sa susunod na sandali, ang arrow na iyon ay tumama sa pagbabawal sa paligid ng Falling God Valley, at nagkaroon ng malakas na putok na yumanig sa mga bundok. Sa labas ng Falling God Valley, sa malaking pagbabawal, isang malaking butas ang lumitaw sa kaguluhan. Ang malaking butas ay parang tattered bellow, naglalabas ng tunog ng hulala, ang isa ay malalim, naglalabas ng makapal na kapaligiran, sinaunang at misteryoso. Restriction. On. Sa labas ng lambak, lahat ay nakatingin sa ipinagbabawal na lugar, at ang mga matang iyon ay puno ng pagnanasa at kasakiman. Pagkatapos ng lahat, ang mga labi ng dalawang malalaking powerhouse,
kasama ang maalamat na kayamanan ng halimaw na maaari lamang lumitaw sa mundo ang Nirvana Blood Pond, ay masyadong mapang-akit. Lahat naman, since that's the case, nagsalita na ang mga ninuno ko ng Fenglay sect, then I'll take the first step. Mauuna na ako. Swoosh! Sa susunod na sandali, nakita ko sina Bucking Spear Leandro nang umisi at ibinuka ang kanyang bibig. At nang bumagsak ang kanyang boses, siya, at ang parehong nakakatakot na tao sa likod niya, direktang bumaril. Ito ay naging dalawang batis ng liwanag at tumawid sa kalangitan, at walang pag-aalinlangan, sumugod sa lambak ng nahulog na Diyos. Tere na rin. Pagkatapos ng panahon, ang tatlong malalaking halimaw, kabilang ang dalawang ulo na uwak ng Yaozong, ay tumaas din sa langit. Pagkatapos ay mayroong dalawang tao kabilang si Beiguzong Qingshan, ang White Snake ay nagtuturo kay Yulo Snake Lord. Sina Dalen at Lester ay nahulog sa huli. Ang kubo na si Qin Gong ay ngumiti ng walang pakialam sa pamamagitan ng isang hey-hey, at sinabing, kayong dalawa, dahil nandito kayo, huwag mo akong pababayaan. Sa huli, ang panunuya sa mukha ni Qin Gong ay direktang natatakpan ng bakas ng kahindak-hindak. Naningkit ang mga mata ni Dalen at nakangiting sinabi niya, syempre hindi. Hu Fein, tere na. Whoosh! Sa susunod na sandali, hindi na nagsalita pa si Dalen, siya ay naging isang daloy ng liwanag at tumawid sa kalangitan, at sumugod sa lambak ng bumabagsak na mga Diyos. Sa kanyang likuran, si Lester ay hindi nag-atubili, at sinundan ang kanyang mga yapak at nagmamadaling pumasok. Matapos silang lahat ay ganap na nakapasok sa Valley of the Fallen God, ang matandang lalaki na may mahabang hairpin sa tagiliran, na ang mukha ay talagang kaaya-aya at kalmado, lumubog, nakatingin kay Qin Gong na may kuba, at mahinang nagsabi, si Brother Qin ay talagang isang mahusay na panlilinlang at isang mahusay na diskarte. Namula ang mukha ng kuba na si Qin Gong, huminga siya ng malalim, at mahinang nagsabi, dahil alam mo na ang lahat ngayon, Kuya Zenyo, kailangan mo pa bang sabihin ito? Mag-isip ka sa ibang paraan. Kung ikaw ay ikaw, handa kang makibahagi sa Nirvana Blood Pool sa iyo. Ako. Sumimangot si Zenyo at huminto, pagkatapos ay nagpalit ng isa pang paksa at nagtanong, paano mo hahatiin ang mga bagay kapag nakuha mo na? Ang Nirvana Blood Pond ay kalahati ng isang tao, at ang mga labi ng dalawa pa ay 28. Ikaw ay 2 at ako ay 8. Mahinang sabi ni Qin Gong. 28. Di ba sabi mo 4 o 6? Nagbago ang ekspresyon ni Zenyo at malamig niyang sinabi. Kung hindi, sa akin ang blood pool ng Nirvana, naiwan akong 2 at 8. Bahagyang tumingin sa kanya ang kuba na si Qin Gong at sinabing. Ikaw. Na-suffocate si Zenyu, sa wakas ay umiling at sinabing walang pakialam, ayos lang. 28. Pagkatapos magsalita, maya-maya, hindi niya napigil ang sabihin, medyo magulo ang batang iyan, parang salot. Paglabas niya, dapat patayin muna. Natural lang. Hahayaan ko talaga siyang mamatay. Ang kubo na si Qin Gong ay tumango, na may malupit na malamig na liwanag sa kanyang mga mata, at malamig na sinabi. Kung hindi lang siya pinangunahan ng ilong, gusto niyang patayin si Dalen, bakit siya naghintay hanggang ngayon? Dahil ganon, hintayin natin. Tumango si Zenyo, lumipad ang kanyang anyo sa hangin, nakahanap siya ng random na lugar, at nagsimulang umupo ng naka-cross-legged at nag-practice. Nang makita ito ng kuba na si Qin Gong, umiling siya at tumangala sa Falling God Valley, parang estatwa, hindi gumagalaw. Sa malayo, mga 12-dosenang milya ang layo, isang grupo ng 4 o 5 tao ang natatakpan ng ulap. Sa ilalim ng ulap, kamangha-mangha na ang lahat ng hininga at paggalaw ay ganap na nakahiwalay. Kung hindi mo nangyari na dumaan sa kanila, ito ay karaniwang imposible upang mahanap ang kanilang pag-iral. Sa oras na ito, sa ilalim ng ulap, mayroong isang kakaibang salamin ng buto ng halimaw, ang mga ripples dito ay baluktot, at ang larawan ay lumitaw sa labas ng Falling God Valley, ang humpback na si Qin Gong, at ang matandang lalaki na may mahabang hairpin na si Zenyo, ang dalawang dakilang tunay na monarch. Larawan.
Sa pagtingin sa larawan sa salamin, kahit na sila ay magkahiwalay ng 12-dosenang milya, ang 4 o 5 tao ay tahimik sa oras na ito, at ang kanilang mga puso ay tila pinipiga ng isang bundok. Halos malagutan ng hininga, hingal na hingal. Pavilion Master, ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi maiwasang magtanong ng isang lalaking nakaitim na roba. Sa harap niya, isang figure na nagpapalabas ng isang sumasabog na kapaligiran, na nakasuot ng siyam na ahas, dragon at python armor. Ito talaga ang Pavilion Master ng Dark Demon Pavilion. Ano ang dapat kong gawin? Tiningnan ng Pavilion Master ng Dark Demon Pavilion ang larawan sa salamin. Pakiramdam ng dalawang tunay na monarko ay lumalaki ang kanilang mga ulo. Umiling siya at sinabing may pilit ng ngiti, no way. Mukhang kailangan na nating baguhin ang orihinal nating plano. Ngayon, kung True Monarch Realm lang, may paraan pa ang team nila para subukan ito. Pero ngayon dalawa na lang. Dalawang True Sovereign Realms, hindi pa banggitin ang kanyang mga nasasakupan, kahit na siya ay tiyak na hindi kayang dalhin ang mga ito. Ang isang daliri ng bawat isa ay sapat na upang patayin sila. Pavilion Master, anong ibig mong sabihin dyan? Yung Nirvana Blood Pond, di ba? Ang isa pang figure sa itim na damit ay tila naiintindihan ang kahulugan ng mga salita ng Dark Magic Pavilion, at labis na nagulat. Siyempre gusto ko. Pero nakita mo na. Sa labanang ito, ang dalawang tunay na monarko. Mas mabuting makipaglaban kay Daylan. Hindi niya sinasadyang tulungan akong makapasok sa pang-4 na antas na halimaw. King Realm. Sabi ng Pavilion Master ng Dark Demon Pavilion. Pero, Pavilion Master, naniniwala ka ba talaga sa kanya? Sinabi niya na matutulungan kanyang makapasok sa 4th level Demon King Realm, para makalusot ka sa 4th level Demon King Realm. This is malabong. Medyo ayaw na sabi ng lalaking nakasuot ng itim. Ngunit higit pa, ito ay isang katanungan din ng pangako ni Daylan. Hindi naman, ang pang-4 na antas na kaharian ng hari ng demonyo, ano ang konseptong ito? Kung totoo na sinabi ni Daylan na kung matutulungan niya ang mga tao na gawin ito, matutulungan niya ang mga tao na gawin ito, hindi ba ito ay isang turn of the earth? Sa mundong ito, tiyak na napakaraming matandang halimaw na natigil sa rurok ng mga halimaw sa 3 antas at ng 5 layer na langit, at ang kanilang lakas ay masyadong nakakatakot. Kung si Daylan Jen ay may ganitong kakayahan, kung wala nang iba pa, kung alam ng mga matandang halimaw na ito, kakaiba kung hindi nila siya ituturing kaagad bilang isang biolohikal na ama. Pero ang tanong, posible ba talaga ito? Anyway, hindi siya naniwala. Hi, hindi rin naman talaga ako naniniwala. Pero, at least so far, medyo maniniwala pa rin ang mga kilos ng batang yon. Just wait and see what happens. Kung matutulungan niya talaga akong makapasok sa 4th level Demon King Realm, Nirvana Blood Pool lang yan, why not give it to him? Ang Pavilion Master ng Dark Demon Pavilion ay nagwagayway ng kanyang kamay at mahinang sinabi, at sa wakas ay natapos na ang kabaong. Malinaw, sa kanyang isipan, ang toksong tulungan siyang makapasok sa pang-4 na antas na kaharian ng hari ng demonyo ay higit pa rin kaysa sa Nirvana Blood Pool. Pagkatapos ng lahat, ang huli, gaano man ito kahalaga, ay patay pa rin, at ito ay isang bagay kung makukuha mo ito o hindi. Hindi lamang iyon, ngunit higit sa lahat, mayroong katotohanan na bawat tao ay walang kasalanan at siya ay may kasalanan. Kung ikukumpara, ang una ay nagbigay sa kanya ng maraming tukso, dahil una, handa siyang maniwala sa mga salita ni Daylan, at mayroon siyang mga kwalifikasyon at card na nagpapaniwala sa kanya. Pangalawa, ang cultivation base ay isang bagay, ito ay kanya. Kumakatawan sa pag-asa. At sa pag-iisip nito, ang Pavilion Master ng Dark Demon Pavilion ay malinaw ding may desisyon sa kanyang puso sa oras na ito. Siya ay isang kalmado at makatotohanang tao, kaya ang direksyon na pipiliin niya ay kadalasang makatotohanan.
Sa parehong oras, sina Dylan at Lester ay sumugod sa Falling God Valley, at agad na naramdaman ang malakas na pagbabago-bago ng spatial, ngunit hindi siya lumaban, ngunit hinayaan ang mga pagbabago sa mga ito, at sa susunod na segundo, naramdaman niyang sumugod siya sa isang layer ng pelikula. Ang itim na lupa, ang na hangin, ang napunit na mga bitik ng espasyo, na naglalabas ng lubhang mapanganib na kapaligiran, ay lumitaw sa paningin nila ni Lester. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.